Noong taong 1962, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa Samar, naninirahan ng mga taong payak ang pamumuhay. Tahimik sa lugar kapag umaga, subalit pagsapit ng gabi ay madalas may mga kakatwang pangyayari. Mga nilalang na hindi mapaliwanag, mga sigaw na mula sa kakahuyan at mga kababalaghang nagiiwan ng takot sa bawat pamilya. Isang gabi ng malakas na ulan sa gitna ng masukal na gubat, isang binata ang sugatan at halos mawalan ng malay. Siya si Tirubyo, isang aswang na may kakaibang kalooban. Hindi tulad ng ibang aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Pinipili niyang labanan ang sarili niyang lahi. Sa araw siya'y nakikihalubilo sa mga tao, tumutulong mag-ani, nagbubuhat ng mabibigat at nagiging sandalan ng mga may sakit. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, siya ay nagiging mabangis na mandirigma. Tinutugis ang ibang aswang at mga taong may masamang balak sa kanilang baryo. Duguan si Tirubyo matapos makaharap ang isang pangkat ng 3 aswang na dumayo mula sa kabilang bayan. Nagawa niyang patumbahin ang dalawa, ngunit siya'y tinamaan ng malalim na sugat sa balikat at halos hindi na makabangon. Habang siya'y nakahantusay sa ilalim ng punong kahoy, isang liwanag ang biglang lumitaw. Ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang inkantadang nagngangalang Winawi, isang magandang prinsesa mula sa mundo ng mga engkanto. Matagal niya nang binabantayan ang kagubatan at doon niya nakita si Tirubyo na halos wala ng buhay. Nag-anyong tao si Winawi, isang dalagang may maamong muka, maputi ang balat at tila isang karaniwang babae mula sa baryo. Lumapit siya kay Tirubyo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang palad sa sugat ng binata. "Diyos ko, ano nangyari sa iyo? Huwag kang pumikit, labanan mo ang sakit." Napamulagat si Tirubyo, hirap sa paghinga. "Bakit mo ko tinutulungan? Hindi mo alam kung sino ko." "Hindi kailangan malaman kung sino ka. Ang alam ko, kailangan mo mabuhay." Dumampi ang mahiwagang kapangyarihan ng engkantada, bagamat hindi tuluyang nawala ang sugat. Naghilom ito ng sapat para makakilos muli si Tirubyo. Ngunit sa kanyang isipan, pilit niyang inilihim ang kanyang pagkatao. Kinabukasan, nagising si Tirubyo sa isang maliit na kubong itinayo sa gilid ng gubat. Doon niya unang nasilayan ng malinaw si Winawi. "Sino ka talaga? Wala kang katulad sa baryo, para kang hindi tao." Ngumiti lamang si Winawi. "Ako isang simpleng babae na nagkataong napadaan dito. Ang mahalaga, gumaling ka." Simula noon, nagkaroon sila ng pagkakaibigan. Tuwing umaga magkasama silang naglalakad sa bukirin, tumutulong sa mga magsasaka at minsan ay nagbabahagian ng kwento tungkol sa kanilang buhay. Hindi alam ni Winawi ang binatang kanyang tinulungan ay isang aswang, at hindi rin alam ni Tirubyo na ang babaeng kanyang minahal ay isang engkantada. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa. Ngunit sa likod ng lahat ng mga panganib na patuloy na nagbabantang sumira sa kanilang kapayapaan, ang mga aswang na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga kasama kay Tirubyo, at ang mga nilalang mula sa daigdig ng engkanto na ayaw tanggapin ang pag-ibig ni Winawi sa isang nilalang na tulad niya. Makalipas ang ilang araw, mula nang iligtas ni Winawi si Tirubyo sa tiyak na kamatayan, unti-unting bumalik ang lakas ng binata. Sa tuwing nagigising siya sa maliit na kubo na itinayo ng engkantada, lagi niyang nasisilayan ang ngiti ng dalaga na tila nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa gilid ng bundok, dumating si Winawi na may dalang basket ng mga prutas at halamang gamot. "Narito, Tirubyo, kumuha ako ng ilang bunga mula sa kagubatan. Mabuti ito para sa iyong sugat." Umupo siya sa tabi ng binata at marahang tinanggal ang balot sa balikat nito. Bagamat halos maghilom na, bakas pa rin ang lalim ng sugat
na dulot ng labanan sa mga aswang. Salamat, Binawi. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako muling nagising. Huwag ka magpasalamat. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang mahalaga, ligtas ka na. Habang nag-uusap sila, may ilang batang dumaan sa may gilid ng kubo at kumaway kay Tirobyo. Kuya Tirobyo, tulungan mo naman kami mamaya sa pagbubuhat ng mga kahoy. Sabi ng batang lalaki. Oo, darating ako mamaya. Hintayin niyo ako sa may ilog. Nagtaka si Binawi. Kilala ka nila? Para bang sanay na sila na lapitan ka. Matagal na ako tumutulong dito sa baryo. Sanay na ang mga tao na humingi sa akin ng tulong. Kahit pabigat o mahirap, ginagawa ko para sa kanila. Hindi na nag-usisa pa si Binawi, ngunit sa kanyang puso, lalo siyang humanga kay Tirobyo. Pagsapit ng hapon, magkasamang nagtungo sina Tirobyo at Binawi sa ilog upang tulungan ang mga bata at ilang magsasaka. Pinutol nila ang ilang troso at tinawid sa kabilang pampanga. Nakita ni Binawi kung papaano buhatin ni Tirobyo ang mabibigat na kahoy na para bang wala itong bigat. Maraming salamat, Tirobyo. Kung wala ka, hindi namin matatapos to agad. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Tahimik lamang si Binawi, ngunit palihim siyang nagmamasida. Batid niya na hindi karaniwan lakas ng tao ang taglay ng pinata. Ngunit pinili niyang hindi magtanong. Kinagabihan na, habang mahimbing ang tulog ng mga tao sa baryo, lihim na lumabas si Tirobyo. Alam niyang hindi matatapos ang gabi nang walang panganib. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mga kaluskos sa gubat. Mula sa malayo, 3 aswang muling lumitaw. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang kanilang mga pangil ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Narito siya. Siya ang pumatay sa ating kapatid. Ngayong gabi, tatapusin natin siya. Lumabas si Tirobyo mula sa anino ng mga puno, tanga ng isang matalim na gulok. Kung gusto ninyo magasik ng lagim, dito hindi ako papayag. Kailangan niyong dumaan muna sa akin. Sabi ni Tirobyo. Nagpakawala ng mabangis na ungol ang mga aswang at sabay-sabay na sumugod. Mabilis na nakailag si Tirobyo. Tumalon sa gilid at tinaga ang isa sa kanila sa dibdib. Napatras ang nilalang ngunit hindi ito agad bumagsak. Ang dalawa pa ay nagtulungan upang sakmalin siya. Hinawakan siya sa braso at tinangkang kagatin ang leeg. Sa lakas ni Tirobyo, naitulak niya ang isa at sinipa ang pangalawa. Sa gitna ng labanan, dumating si Binawi. Hindi niya mapigilan ang sarili kaya sinundan niya ang binata. Tirobyo? Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang binatang tinulungan niya ay may bilis at lakas na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago, kumikislap sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga kamay ay matalim na ang mga kuko. Nanlumo si Binawi. Aswang? Isa siyang aswang. Bulong niya. Ngunit sa halip na umatras, nakita niya ang tapang ni Tirobyo. Sa halip na umatake ng mga tao, siya ay nakikipaglaban sa sariling lahi. Gamit ang gulok, pinugutan ni Tirobyo ang isa sa mga aswang. Bumagsak ito at tuluyang naglaho ang katawan. Ang dalawa ay mabilis na tumakas. Iniwan ang kanilang kasamahan. Hingal na hingal si Tirobyo, hawak ang kanyang sugatang kamay. Nang mapansin niya si Binawi na nakamasida, napayuko siya. Ngayon alam mo na ang lihim ko. Isa akong aswang. Ngunit hindi ako tulad nila. Hindi ako pumapatay ng tao. Lumapit si Binawi. Bakas ang takot at pagtataka sa kanyang muka. Bakit mo tinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Tahimik si Binawi ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang katotohanan ng mga salitang binitawan ni Tirobyo. Natatakot ako lumayo ka. Natakot ako makita mo ako bilang halimaw. Hindi ako aalis, Tirobyo. Ang nakita ko ngayong gabi ay hindi isang halimaw. Nakita ko ang isang nilalang na handang ipagtanggol ang mga walang laban. Napatitig si Tirobyo kay Binawi.
at doon nagsimula ang mas malalim nilang ugnayan. Isang pag-ibig na pinagtagpo ng kapalaran, ngunit binalot ng panganib. Kinabukasan matapos ang labanan sa kagubatan, tahimik lamang si Winawe habang naglalakad silang dalawa ni Tirubyo pabalik sa kubo. Ramdam ng binata ang bigat sa dibdib ng engkantada. Ang katotohanan na saksiyan nito ang kanyang tunay na anyo. Habang nakaupo sila sa harap ng kubo, nagsalita si Tirubyo. Kung gusto mo lumayo, maunawaan ko. Hindi ko hadlangan ang pagpapasya mo. Napatingin si Winawe sa kanya at mata man siyang tinitigan. Hindi ko kailan mainiisip na alis ako. Tirubyo, oo, natakot ako nang una kitang makita kagabi. Pero mas malakas ang tiwala ko kung sino ka sa araw-araw. Ang iyong ginagawa para sa mga tao ay sapat na para paniwalaan kong hindi ka masama. Mula pagkabata, kinamuhian ko na ang ginagawa ng lahi ko. Pinipilit ako sumama sa kanila, ngunit pinili ko nga kalabanin sila. Ang kapalit ay sugat at pagtakas gabi-gabi. Pero kung iiwan mo ko, Winawe, mawawalan ako ng dahilan para lumaban. Hinawakan ni Winawe ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging malapit ang dalawa. Madalas silang makitang magkasama ng mga taga-baryo. Tinutulungan ang mga magsasaka, nagtuturo sa mga bata ng kantang pambata, at tumutulong sa panguhuli ng isda sa ilog. Ngunit sa bawat gabing dumarating, palihim pa rin humaharap si Tirubyo sa mga aswang at masasamang nilalang. Isang gabi habang nagbabantay si Tirubyo, doon sa may masukal na bahagi ng kagubatan, bigla niyang naamoy ang kakaibang samyo. Isang halimuyak na hindi pangkaraniwan. Napalingon siya at nakita niya ang tatlong nilalang na hindi aswang. Ang kanilang balat ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanilang mga mata ay kulay berde. Ikaw ba si Tirubyo? Wika ng isang nilalang. Mahigpit ang hawak ni Tirubyo sa gulok. Sino kayo? Hindi kayo galing sa lahi ng aswang. Tama ka. Kami mga bantay mula sa mundo ng engkanto. Narito kami para bigyan ka ng babala. Nag-iba ang pakiramdam ni Tirubyo. Alam niyang may kinalaman si Winawe. Anong ibig mo sabihin? Ang prinsesang si Winawe ay hindi dapat makisalamuha sa isang nilalang na katulad mo. Bawal siyang umibig sa isang aswang. Kung magpapatuloy ang inyong ugnayan, kapahamakan ang darating sa kanya. Hindi ko siya pinilit. Ako man ay nagtataka kung bakit siya nananatili sa akin. Pero kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kung ganoon, paghahandaan ka namin. Dahil kapag nalaman ng hari ng aming kaharian, hindi lamang ikaw ang mapapahamak, kundi pati si Winawe. At sa isang iglap, naglaho ang tatlong nilalang. Naiwan si Tirubyo na balisa at puno ng pangamba. Kinabukasan dinala ni Tirubyo si Winawe sa ilog. Doon niya ipinaabot ang kanyang pag-aalala. Winawe, may dumating kagabi, mga bantay mula sa kaharian ninyo. Binalaan nila ako na tigil na natin ang ugnayan. Kapahamakan daw ang darating kapag pinagpatuloy pa natin to. Nag-iba ng mukha si Winawe. Halatang alam niya ang totoo. Oo, Tirubyo, may batas sa aming kaharian na hindi maaaring umibig ang isang engkantada sa ibang nilalang, lalo na sa isang aswang. Kung malaman ito ng aking ama, ipapahuli niya ako at baka ikaw ay parusahan. Humigpit ang pagkakahawak ni Tirubyo sa kamay ng engkantada. Kung ganoon, kailangan mo bumalik sa inyo. Huwag mo lang ipagpapasapalaran pa ang sarili mo. Umiling si Winawe. Hindi na ako babalik. Pinili ko manatili sa tabi mo. Kahit saan tayo dalhin ng kapalaran, sasamahan kita. Napayakap si Tirubyo sa kanya. Ngunit sa likod ng yakap na yon, dama niya ang mabigat na panganib na paparating. Kinagabihan muling nagparamdam ang mga aswang. Dalawa ang lumitaw sa labas ng kubo ni Tirubyo. Hindi ka naligtas, Tirubyo. Marami na sa amin ang nagbabalak sa'yo.
Hindi ka pwedeng manatiling buhay. Kung kailangan ninyong lumaban, lumaban tayo ngayon. Hindi ko kayo uurungan. Bumangis ang anyo ng dalawang aswang at sabay-sabay na umatake. Ngunit bago pa man makalapit, itinaas ni Winawi ang kanyang dalawang kamay mula sa kanyang palad. Lumabas ang maliwanag na liwanag na pumigil sa paglapit ng mga aswang. Napatras ang mga ito. Nasunog ang kanilang balat. Inkantada! Kaya pala tumagal itong aswang na ito dahil sa'yo. Sa takot, mabilis na tumakas ang dalawa. Napalingon si Tirubio kay Winawi. Ngayon alam ko na, isa kang inkantada. Kaya pala, mulat-mulat pa, kakaiba ka. Ngumiti si Winawi. At ngayon alam mo na rin kung bakit ako pinababantay ng aking ama sa mga bantay. At kahit na, hindi pa rin ako lalayo sa'yo. Muli silang nagyakap at sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinagtibay nila ang kanilang pangako sa isa't isa. Kahit laban sa kanilang mga lahi, hindi sila bibitaw. Makalipas ang ilang gabi mula nang ipakita ni Winawi ang kanyang kapangyarihan laban sa dalawang aswang, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa kagubatan. Ang mga nilalang mula sa kaharian ng Engkanto ay nagsimulang maghanap ng kanya-kanya habang ang mga aswang ay nagkaisa upang pabagsakin si Tirubio. Isang umaga, habang naglalakad sila ni Tirubio at Winawi sa tabing ilog, nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa ang Engkantada. Tahimik siyang nakatitig sa malinaw na tubig na dumadaloy. Nararamdaman ko na malapit na silang dumating. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo makakaligtas. Hinawakan ni Tirubio ang kanyang balikat at pinatibay ang loob nito. Huwag kang matakot. Hanggat naririto ako, walang makakaagaw sa'yo. Lalaban ako kahit sino pa ang umarap sa akin. Ngumiti si Winawi, ngunit sa kanyang mga mata ay malinaw ang takot. Alam niyang ang kanyang ama ang hari ng mga engkanto. Hindi titigil yun hanggat hindi siya nakakabalik sa kanilang kaharian. Kinagabihan na, habang mahimbing na natutulog ang mga taga-baryo, nagising si Tirubio sa malakas na kaluskos mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanyang gulok. Lumabas siya at nakita niya ang 5 aswang na nakapalibot sa kanilang tahanan. Ngayong gabi matatapos na ang pagtataksil mo sa iyong lahi, Tirubio. Hindi mo na kami kayang labanan mag-isa. Tumaas ang dibdib ni Tirubio sa galit. Humakbang siya palapit at humanda sa labanan. Ngunit bago pa man siya makasunod o makasugod, lumabas si Winawi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag at mula sa kanyang mga palad ay kumalat ang nakakasilaw na liwanag. Napatras ang mga aswang, ngunit hindi sila umatras ng tuluyan. Kahit inkantada ka pa, hindi nyo kami matatalo kapag nagkakaisa kami. Sumugod ang isa at sinubukang sakamalin si Tirubio. Mabilis itong naiwasan ng binata at tinaga niya sa tiyan ang nilalang. Tumilapon ito at bumagsak, ngunit bago tuluyang namatay ay naglabas ng malakas na sigaw na parang panawagan sa iba. Ilang saglit lang, dumating pa ang 3 aswang mula sa kagubatan. Ngayon ay 8 na ang kanilang kalaban. Humarap si Tirubio kay Winawi. Kailangan mo tumakas. Hindi ko sila lahat kaya labanan. Hindi tayo iwan. Lalaban tayo na magkasama. Muling kumislap ang kanyang kapangyarihan at 2 aswang ang natamaan ng liwanag. Napaso at napulbos ang balat. Samantala, 3 aswang ang nakipaglapit kay Tirubio. Nagsagupaan sila ng gulok at mga kuko. Malakas ang kalaboga ng kanilang mga katawan sa lupa at ang paligid ay napuno ng kanilang mga ungol. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang yumanig ang paligid. Mula sa kalangitan ay bumaba ang 3 nilalang na mula sa kaharian ng Engkanto. Ang kanilang kasuotan ay kumikislap at ang kanilang mga kamay ay may hawak na sibat na gawa sa liwanag. Prinsesa Winawi, ipinag-uutos ng hari na bumalik ka na ngayon. Hindi mo maaari ipagpatuloy ang iyong pagsuway. Wika ng isang engkantong bantay. Hindi ako babalik.
Pinili ko manatili sa piling ni Tirubyo. Kung ganoon, wala kaming magagawa kundi pilitin ka. Hinawakan ni Tirubyo ang kamay ni Winawe at hinarap ang 3 bantay. Kung gusto ninyong kunin siya, kailangan muna ninyo akong patayin. Sabi ni Tirubyo. Naglapitan ang mga bantay at itinaas ang kanilang mga sibat. Ang kanilang liwanag ay tumama sa lupa at muling umatake ang aswang. Ngayon ay isang kaguluhan ang nagaganap. Engkanto laban sa aswang at si Tirubyo at Winawe ay nasa gitna ng labanan. Ang mga sibat ng mga bantay ay tumama sa katawan ng mga aswang at nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit kahit sugatan, hindi agad sumuko ang mga nilalang ng dilim. Si Tirubyo naman ay patuloy na pakikipaglaban ang ginagawa. Humahataw ng gulok at pumapatay ng isa-isang kalaban. Si Winawe ay nakatayo sa gitna. Inilabas ang kanyang liwanag upang maprotektahan si Tirubyo. Ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas ang enerhiya ng mga bantaya. Ang kanilang kapangyarihan ay malinaw na galing sa mismong hari ng engkanto. Ito na ang huling babala, prinsesa. Kung hindi ka babalik, pati ang aswang na yan ay mawawala sa mundo. Nalumo si Winawe. Sa kanyang puso ayaw niyang bumitaw, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang pagtatakas laban sa kanyang sariling kaharian. Humawak siya ng mahigpit kay Tirubyo at bumulong. Handa ka ba? Dahil mula ngayon, wala nang atrasan. Tumingin si Tirubyo sa kanyang mga mata at tumango. Handa ako, hanggang sa huling hininga. At sabay silang humarap sa paparating na panganib, ang mga bantay ng engkanto at ang mga aswang na uhaw sa dugo. Sumiklab ang hangin habang ang paggigting ng labanan ay patuloy. Ang lupa sa paligid nila ay nabahiran ng putik at dugo. Ang mga sigaw ng aswang at ang maingay na babala ng mga bantay ng engkanto ay naghalo-halo sa katahimikan ng gabi. Si Tirubyo ay pawis na pawis, nanginginig sa pagod, ngunit hindi bumitaw ang kanyang bisig. Bawat hampas ng gulok niya ay may kasamang pag-asa at puot. Pag-asa na maprotektahan si Winawe, puot sa lahi niyang minsang nagbigay ng lulong sa mga taksila. Isang bantay ang tumiklop ng malakas sa harap ni Tirubyo. At bago pa man siya makahinga, may aswang na sinubukang magsakmal mula sa kaliwa. Iniliko niya ang katawan, pinigilan ng pag-atake at may bitaw na iyak na sumigaw mula sa dibdib ng nilalang nang tamaan ng kanyang gulok. Ngunit habang umiikot ang galaw, naramdaman ni Tirubyo na may ibang puwersa sa kanyang loob. Ang pagnanasang kumawala ang kanyang aswang na kalikasan at lamunin ang galit na ito para sa sarili at kinubli niya iyon. Pinakawala ng sinag ng determinasyon at hindi hinayaan ang anino ng sarili ng lahi niya na maghari. Samantala, si Winawe ay hindi lamang naglalabas ng liwanag. Ginamit din niya ang kanyang tinig. May mga awit na kakaiba, parang lumang panalangin mula sa dingding at daigdig ng engkanto. Ang mga awit niya ay nagbigay ng kalakasan kay Tirubyo. At sa dulot ng kalituhan sa mga aswang, may ilang bantay na natigilan. Tumigil sa kanilang pagkilos at saka unti-unting bumaba ang kanilang kamay sa may sibat. Ngunit hindi sapat iyon, marami pa ring aswang ang nananatiling nakatayo doon. Maya-maya, isang matandang boses ang sumigaw mula sa gilid ng punong kahoy. Maliwanag ang pagkakakilanlan ng bumibigkas. Si Mang Dado, ang albularyo ng baryo. Lumabas na bitbitang isang lumang garapon at punong-puno ng mga halamang gamot. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pag-aalala, ngunit hindi siya tumalikod nang makita ang gulo. Tirubyo, Winawe, lumayo kayo sa gitna. Hayaan ko muna kayong magkalaban, ngunit huwag kayong papayag na mapinsala ang iba. Nagulat ang lahat.
Ang presensya ng isang albularyo ay, sa ganoong sandali, ay tila isang kakaibang balanse. Alam ni Mandado na ang kwentong gumakalat tungkol sa mga engkanto at aswang, at matagal na rin siyang nakapansin ng kakaiba sa paligid. Ngayon, kinailangan niyang pumasok para tumulong. Habang ganon, isang malakas na sigaw ang humampas mula sa dulo ng gubat. Parang awit na may kasamang puot. Lumapit mula sa gitna ng mga puno ang isang mataas at makapangyarihang nilalang. Siya ang pinuno ng mga aswang na hindi pa lumalabas noon. Si Apong Dalakit. Kilala sa bangis at matibay niyang pamumuno sa kanilang lahi. Ang mga mata niya ay isang bungad ng dilim at ang kanyang katawan ay saksi sa maraming labang nagawa. Tirobyo, ikaw ang naghasik ng hiwalayan sa ating lahi. Iniligtas mo ang isang engkanto, isang engkantada. Pinagtaksilan mo kami. Tumahimik ang sandali. Lumupog ang mga bituin sa kanilang katahimikan sa bigat ng sinabing iyon. Hindi ko kayo pinagsamantalahan. Gusto ko lamang natigilan ninyo ang pagpatay sa mga inosente. Hindi lahat ng tao ay makakalimot sa dugo ninyo, ngunit hindi rin dapat kami laging biktima. Sabi ni Tirobyo. Ngumisi si Apong Dalakit ngunit hindi ito ngiti ng habag. Ngiting puno ng panghahamak. Ipinakita niya ang mga kuko niya nga pumipintig sa galit. Basta't may dugo pa sa'yo, meron ding dahilan para kami magalit. Ngunit may mas malalim akong nararamdaman. May nawawasak sa ating lahi dahil sa'yo. At dahil sa'yo, ang paghihiganti ay hindi matatapos hanggat may lalabas na dugo. Nagmadali ang mga aswang sa paligid. Nagpabalik loob ang ilan sa kanila at nag-ambag ng bagong lakas sa pinuno nila. Nag-uunahan sila sa pagbuhos ng galit at paghahanap ng paraan para patayin si Tirobyo. Ngunit hindi nag-abilidad ang prinsesa ng engkanto. Si Winawi ay tumayo, mas matatag kaysa sa dati. Tinignan niya si Apong Dalakit ng malamig. Hindi mo siya kilala, Apong Dalakit. Nakita ko ang puso niya. Kung may dapat na humusga dito, hindi ang dugo. Ngunit hindi ko kayo pipigilan. Malinaw kung sino ang pinili ko. Ang mga bantay ng engkanto ay nag-urnos ng posisyon. Malinaw silang inatasan ng hari pero may alinlangan ang ilan. Sa pagkukulang ng malakas na pagsabog ng kapangyarihan ng hari ay isang tanda na nag-alangan sila dahil sa pagmamahal ng prinsesa sa isang nilalang mula sa kabilang panig. Dumating ang karimlan at unti-unting bumaba ang presyon ng hangin. Si Tirobyo ay tumingin sa paligid sa mga magsasakang nagtatago sa likod ng mga punong iyon, sa mga bata na nagtatakbuhan, at muli niyang nagawa ang isang pagpapasya na sinukuan ng pag-ibig. Hindi siya magpapahintulot na maging dahilan ng digmaan nasisira sa mga inosenteng tao. Winawi, kailangan kong gumawa ng bagay. Kung kailangan kong matapos para mapahinto ang digmaan, gagawin ko. Pero hindi ko hayaan na maranasan ng baryo ang pot nyo. Kung yan ang plano mo, hindi kita hayaang mag-isa. Meron pa akong paraan, ngunit delikado ito. Ito'y nangangailangan ng sakripisyo. Huminto si Mang Dado at tumingin kay Winawi nang may pag-asa at takot. Ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang mismong pinanggalingan ng kanyang lakas para putulin ang ugnayan niya sa lahi nila? May ritual na nabanggit sa matatandang aklat. Isang pagpupumilit ng lupong dugo, ngunit may kapalit, maaaring mawala din ang pagkatao niya. Ang mga mata ni Tirobyo ay nagliyab at bumilis ang kanyang paghinga. Alam niya ang ibig sabihin ng pagpupunit ng lupong dugo. Isang sinaunang ritual na papatayin o kukunin ang sumpa ng aswang. Ngunit posibleng burahin din ang mga natitirang alaala at kabutihan sa loob niya. Kung ito'y magtagumpay matapos sa loob niya, kung ito'y matagumpay matapos ang kanyang pag-asa at pagdurusa. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagkawala ng mga bagay
na nagbigay sa kanya ng pag-ibig at dangala. Sa ilalim ng pinakamalaking puno, inihanda ni Mang Dado ang isang paikot na palayan ng asin, abo at halamang gamot. Kumalat ang hangin na habang iniinom niya ang mga damo, ang mga sandaling tinunaw sa loob ng banga. Siya ang magiging gabay sa ritual, ngunit alam niya na sa kanyang puso na hindi sapat ang sinasabi sa kanya ng mga aklat. Kailangan ng malakas na loob at higit sa lahat, pagkakaisa ng dalawang taong magsisilbing palyo. Kailangan ninyong magsanib ng dugo, hindi para patayin ang isa sa inyo, kung hindi upang pakawalan ang lakas na humahawak sa sumpa. Ito'y mapanganib. Maaari kayong mawala ng diwa at maaari ding magbago kayo ng hindi inaasahan. Ngunit kung ito'y magtagumpay, mawawala ang sigla ng aswang sa inyo. Ang mga mata ni Tirubyo ay nanginginig ng bahagya. Pinagmasdan muna niya ang kapaligiran, ang mukha ng bata na nakasilip mula sa likod ng palumpong, ang mga aalirap na ilaw ng mga lampara ng baryo at si Binawi na hawak ang kamay niya ng mahigpit. Kung ito ang kailangan para hindi na masaktan pa ang mga inosente, gagawin ko. Pero hindi namin pahihirapan ang inyong kaharian. Ayusin natin na mapayapa, sabi ni Tirubyo. Napatingin si Binawi sa kanya at ngumiti ng may halong lungkot. Kung mawawala ang bahagi ng iyo na maliit at tahimik, sana hindi mawala ang pag-ibig mo sa akin. Kung mawawala ako dahil sa pagbabalik sa kaharian, dahil sa ritual na to, huwag kang susuko. Nag-umpisa si Mang Dado sa ritual. Bawat salita niya ay parang lumulubog sa lupa, ngunit unti-unting nagiigting ang enerhiya. Kinuha niya ang ibabang bahagi ng sugat ni Tirubyo. Ipinukpok ng maayos ang mga halamang gamot sa palad ng binata. At sa kadahan-dahang tulong ng isang maliit na tusok, si Binawi naman ay nagbukas ng isang maliit na panyo. Pinunasan ang kanyang mga kamay at hinanda ang sarili para sa bahagi niya. Hindi nagtagal, ang hangin ay nagsimulang mag-ikot sa kanilang paligid. Tila may nag-aabang na mas malaking pwersa. Ang mga bantay ng engkanto at mga aswang ay napatingin sa paligid. Napagtanto nila nga may nagaganap na kakaiba. Ang mga bituin na tila naglaho at mga anino na unti-unting nagdilim. Sabay ninyong ihandog ang dugo sa lupa at sabay kayong ihaharap ang inyong mga puso sa hangin. Sumunod sila. May pag-aalangan sa dibdib ni Binawi habang nilalapit niya ang kanyang palad sa dugo ni Tirubyo. Hindi lamang iyon simbolo, ito rin ay tulay nang magdikit ang kanilang mga palad sa pulang patak. Isang kumislapang sinag ang sumabog. Parang isang pintuan nang nagbukas sa gitna para iugnay ang dalawang mundo. Ngunit bago pa man tuluyang maganap ang pagbabago, may isang malakas na ungol na sumulpot mula sa gilid ng gubat. Isang sigaw ni Apong Dalakit na parang sinisinghala ang lahat ng galit niya. Sumugod siya at daladala ang kanyang alagad. Malakas na bumalik siya kung saan siya nararapat. Nilapitan niya ang sentro ng kanilang ritual na parang babawiin ang kapalaran. Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi niyo kayang agawin sa amin ang kawalan ng karangalan. Biglang kumawala ang isa sa mga aswang na palihim na tumayong panlaban. Nagpatingkad ng isang matalas na pangila at sinubukan nitong saksakin si Tirubyo mula sa likod. Napapikit si Tirubyo at naramdaman ang sakit na pumasok sa kanyang katawan. Ngunit sapagkat nakatuon siya sa ritual, hindi siya mabilis na nakabawi. Si Binawi ay dumapa. Tinakpan ang puso ni Tirubyo at isinaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Sa pagbawakas ng ritual, tila may dalawang landas, ang isang mahinang sandali ng pag-asa at isang lagim na maaaring magwakas kung ang kanilang pagsasama ay maputol sa maling paraan. Habang nagkakahalo ang kaguluhan, isang malakas na ilaw ang pumutok mula sa sentro ng ritual. Isang pagsabog ng enerhiya kung saan ang lupa mismo
ay kumunot at ang mga puno ay nag-alimpuyo. May humahalo ding mga hugis sa liwanag, mukhang mga alaala ni Tirubyo at Winawe. Larawan ng kanilang mga unang pagkikita, ang mga ngiting pinagsaluhan at mga oras na tahimik na nagkayakap habang humahaplos ang hangin. Sa loob ng liwanag na yun, isang tinig, isang malikhaing tinig ng tao o hayop. Ngunit malalim ang tinig ng lupa. Ang dumapo sa kanilang tenga, ito ang tinig ng nagtatakda ng hatol, ang mga espiritu. Isang pahayag na magsasabing alin ang lalakas at alin ang mawawala. Ngunit bago pa lumabas ang hatol, naputol ang lahat ng pagkakasunod-sunod ng may isang hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa pagkakataong yun, tumayo si Tirubyo na puno ng tapang, hawak ang gulok at ramdam ang tibok ng kanyang puso na tila sasabog din sa dibdib. Sa harap niya si Apong Dalakit, ang pinunong kinatatakutan ng lahat ng aswang. Sa likod niya naman naroon si Winawe na hindi bumibitaw sa kanyang kamay, at si Mandado na handa rin sumuporta. Huwag mong ipagpilitan ang pagiging tao, Tirubyo. Isa ka nila lang ng kadiliman. Walang lugar ang awa o pag-ibig sa ating lahi. Kung ganoon, mas pipiliin kong hindi maging kabilang sa inyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kasama ang mga taong minamahal ko kaysa mabuhay sa ilalim ng kasamaan ninyo. Umalingaw-ngaw ang malakas sa sigaw ni Apong Dalakit. Sumugod siya, mabilis na parang kidlat. Samantala si Winawe ay tumayo sa gitna, nag-alay ng isang makapangyarihang awit. Isang tinig na nagmula sa pinakilalim ng kanyang kaluluwa. Ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan ay bumalot kay Tirubyo. Tila kalasag na nagprotekta laban sa mga sugat. Sa huling pagkakataon tumalon si Apong Dalakit, tangan ang matalim na kuko at sinugod si Tirubyo upang tapusin ang lahat. Ngunit sinalubong siya ng buong lakas ng binata, isang malakas na saksak ng gulok sa dibdib. Maya-maya hindi nagtagal, mula sa ulap ay bumaba ang isang napakalaking liwanag, ang mismong hari ng mga engkanto. Ang kanyang boses ay malalim at makapangyarihan. Winawe anak, sapat na ang iyong pagsuway. Nararapat kang bumalik sa ating kaharian. Lumuhod si Winawe, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ama, patawarin mo ko. Alam kong nilabag ko ang batas, ngunit hindi ko matatalikuran ang pagmamahal ko kay Tirubyo. Aswang ka at kailanman ay hindi magkakaugnay ang inyong daigdig sa amin. Ngunit nakita ko ang iyong pagpupunyagi, ang tapang at tunay na pagmamahal, kung kaya't bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Laking gulat ni Tirubyo at Winawe. Isusumpa ko na mula ngayon, ngayong gabi, ikaw Tirubyo ay mawawalan ng pagkaaswang. Hindi ka na muling magbabago tuwing gabi at mawawala ang uhaw sa dugo. Ngunit kapalit nito, iiwan mo ang iyong nakaraan at mamuhay bilang isang karaniwang tao. Lumapit ang hari at tinaas ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad bumalot ang liwanag kay Tirubyo. Naramdaman ng binata ang kakaibang init at biglang naglaho ang bigat na matagal niya ng pasan-pasana. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dating anyo. At ang kanyang mga kuko na matatalim ay unti-unting nawala. Lumipas ang mga araw at nagbalik ang katahimikan sa baryo. Naging mag-asawa sina Tirubyo at Winawe. Namuhay bilang ordinaryong tao sa gilid ng bundok. Tinanggap sila ng mga taga-baryo dahil sa kabutihang lagi nilang ipinapakita. Si Tirubyo naging mas masipag na magsasaka at si Winawe naman ay tumutulong sa pagpapagaling ng mga may sakit gamit ang kaalaman mula sa kanyang lahi. At mula noon naging alamat sa Samar ang kanilang kwento. Ang pag-ibig ng isang dating aswang at isang engkantada na tumawid sa lahat ng hadlang. At dito po natatapos ang inyong kwento. Muli ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Manong Albularyo.
Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, medyo paus na. Kita-kits ulit tayo sa susunod na kwento. Hanggang sa muli. Noong taong 1969, sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan sa Kapatagan, Lanao del Norte, nakilala si Mang Diosdado. Isa siyang kilalang albularyo na kinikilala ng mga tao, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga kalapit na bayan. Siya ay may edad 50 na, payat, ngunit malakas pa ang katawan na, at palaging nakasuot ng lumang barong na kupas. Ang asawa niyang si Aling Karing ay masinop na may bahay at palaging nasa kanyang tabi upang tumulong kapag may dumarating na pasyente. Mayroon silang 2 anak, si Dindo na 22 taong gulang at si Joan na 18 pa lamang. Tahimik ang pamumuhay nila sa baryo, subalit hindi maikakaila na maraming kababalaghang nagaganap tuwing sumasapit ang gabi. Maraming ulat ng mga nilalang na gumagala, gaya ng aswang, mangkukulam at mambabarang. Marami ring tao ang bigla na lamang nagkakasakit ng walang dahilan, kaya't si Mang Diosdado ang palaging nilalapitan. Isang gabi, habang nag-iisa si Mang Diosdado sa kanyang maliit na kubo malapit sa bukirin, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanya. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig lang ang maririnig. Biglang may liwanag na lumitaw mula sa gilid ng punong balite. Lumapit si Mang Diosdado at nakita niya ang isang nilalang nakakaiba ang anyo. Matangkad, maputi, at kumikinang ang mga mata. Hindi ito tao kundi isang engkanto. Diosdado, wika ng engkanto na malamlam na tinig. Napatigil si Mang Diosdado. Sino ka? At paano mo nalaman ang aking pangalan? Tanong niya. Ngumiti ang engkanto. Matagal na kitang pinagmamasdan. Marami kang natutulungan. Ikaw ay may pusong dalisay, kaya't nararapat lamang na bigyan kita ng gantimpala. Iniabot ng engkanto ang isang singsing na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang singsing na ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahang hindi kayang lapitan ng mga nilalang ng dilim. Sa pamamagitan nito, lalakas ang iyong kapangyarihan laban sa mga aswang, mangkukulam at mambabarang. Dahan-dahang kinuha ni Mang Diosdado ang singsing. Bakit mo ito binibigay sa akin? Usisa niya. Dahil kailangan ka ng iyong baryo. Kailangan mo maging mas malakas kaysa sa kanila. Sagot ng engkanto bago ito naglaho na parang bula. Kinabukasan, ikinuwento ni Mang Diosdado kay Aling Karing ang nangyari. Huwag mo sana ipagsabi sa iba. Dahil baka hindi sila maniwala o mas masahol pa, baka katakutan tayo. Tumango si Aling Karing. Ngunit kung ito ay makakatulong sa iyo, itatago natin ang lihim na ito. Lumipas ang mga araw at napansin ng mga tao na lalong naging epektibo ang mga gamot at orasyon ni Mang Diosdado. Ang mga pasyenteng dati ay hindi gumagaling ay mabilis na nakakabalik sa kalusugan. Maging ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang mailayo sa kanilang lugar. Isang gabi, may isang lalaking kumakatok sa kanilang bahay. Pagbukas ni Aling Karing, nakita niya ang kapitbahay nila ang si Mang Lino. Pawisan at nanginginig. Mang Diosdado, tulungan mo ako. Ano bang nangyari? Ang asawa kong si Marta, dinayo ng mga aswang gabi-gabi. Naririnig namin kumakaluskos sa bubong at tuwing madaling araw bigla na lang siyang nangihina. Agad na sumama si Mang Diosdado. Kasama niya si Dindo at Joan, dala ang ilang halamang gamot at ang kanyang lumang itak. Sa pagdating nila sa bahay ni Mang Lino, dama nila ang mabigat na presensya. Pumasok si Mang Diosdado at doon nakita ang asawa ni Mang Lino na nakahandusay, nanginginig at halos wala ng kulay ang muka. Hindi na ito karaniwang sakit. Wika ni Mang Diosdado. Itinaas niya ang kanyang kamay kung saan naroon ang singsing na ibinigay ng engkanto.
Biglang nagningning ang paligid at may narinig silang malakas na ungol mula sa bubong. Umalis kayo rito, nilalang ng dilim. Sigaw ni Mang Diosdado. Biglang may bumagsak mula sa bubong. Isang malaking aswang na may mahahabang kuko at pulang-pulang mga mata. Diyos ko, Sigaw ni Joanna habang napayakap kay Aling Karing. Ngunit hindi natakot si Mang Diosdado. Itinaas niyang muli ang kamay na may singsing at kumislap ito ng mas matinding liwanag. Umuungol ang aswang at tila nasusunog ang balat nito. Hindi nagtagal ay tumalon ito palabas ng bahay at mabilis na naglaho sa dilim. Pagkatapos ng insidente, mabilis na gumaling si Marta. Doon nagsimulang kumalat ang balita na si Mang Diosdado ay may kakaibang kapangyarihan na higit sa ibang albularyo. Ngunit kasabay nito, nagsimula ring dumami ang mga nilalang ng dilim na sumusubok sa kanya. Pagkaraan ng pangyayari kina Mang Lino, lalo pang nakilala si Mang Diosdado, hindi lamang sa kanilang baryo kundi maging sa karatig na mga lugar. Maraming tao ang nagpunta sa kanilang bahay upang magpagamot. Ang iba'y galing pa sa malalayong bayan, bitbit ang mga pasalubong na prutas, bigas, kahit manok bilang pasasalamat. Diosdado, ang dami na namang naghihintay sa labas. Wika ni Aling Karing habang nililigpit ang mga gamit sa hapag. Hayaan mo lang sila, Karing. Kung may sakit ang mga yan, hindi natin dapat ipagkaitang tulong. Habang abala si Aling Karing sa pagtulong sa mga pasyente, si Dindo at Joan naman ay nag-asikaso ng mga taong pumipila. Joan, ang dami pa rin. Bulong ni Dindo kay Joan. Oo nga pero mabuti na rin ito. Nakakatulong si tatay sa marami. Sagot ni Joan. Mabilis na kumalat ang balita na hindi na kayang lapitan ng mga aswang si Mang Diosdado. Marami nagsasabing tuwing dumarating siya sa isang bahay na pinupuntirya ng mga nilalang, biglang naglalaho ang mga ito. Ngunit kasabay nito, dumami rin ang mga bantang natatanggap niya. Isang gabi, habang naglalakad si Dindo pauwi galing sa may sakahan, may narinig siyang kakaibang huni mula sa gubat. Tumigil siya at inilibot ang tingin. Biglang may mabigat na kaluskos mula sa damuhan at sumulpot ang isang hayop na kahawig ng malaking aso. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliwanag sa pula. Ano to? Sabi ni Dindo. Sabay hawak sa kanyang gulok. Ngunit bago pa siya lapitan ng hayop, biglang lumitaw si Mang Diosdado mula sa dilim. Hawak ang kanyang itak at nakasuot ang singsing na bigay ng engkanto. Umalis ka, halimaw! Sigaw ni Mang Diosdado. Kumikislap ang singsing at biglang napatras ang hayop. Nang masilayan ang liwanag, humuni ito ng malakas bago tumakbo palayo sa gubat. Salamat, tay. Ani ni Dindo habang hinihingal. Anak, kailangan mo mag-ingat. Hindi lang ako ang pakay nila, pati na rin ang ating pamilya. Paalala ni Mang Diosdado. Kinabukasan, kinausap ni Mang Diosdado si Aling Karing. Karing, pakatatandaan mo, kapag ako'y wala, bantayan mo sina Dindo at Joan. Hindi sila ligtas sa mga nilalang na nais akong pabagsakin. Ngunit Diosdado, paano tayo mabubuhay kung palaging nasa panganib? Hindi na natin mababago ang tadhana. Pinili ko ang landas na to. Kailangan nating tanggapin. Lumipas ang mga araw at patuloy na dumarami ang dumadayo sa kanilang tahanan. Ngunit isang gabi, may kumatok ng malakas. Pagbukas ni Dindo, bumungad ang isang babaeng maputla, payat na mimilog ang mga mata. Albularyo, tulungan niyo ako. Mahinang wikan ng babae. Anong nangyari sa'yo, iha? Simula pa po kagabi, may sumusunod sa akin. Tuwing matutulog ako, nararamdaman kong may humihigop ng aking hininga. Lumapit si Joan, takot na takot. Tatay, baka aswang yun. Tahimik si Mang Diosdado saka kinuha ang isang bote ng langis at ilang dahon. Pinahiran niya ang katawan ng babae habang nagdarasal. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang orasyon, biglang lumakas ang hangin sa bintana.
Napatingin si Mang Diosdado sa bintana at nakita niyang may 3 naglalakihang paniki na umiikot sa kanilang bubong. Dindo, Joanna, huwag kayong lalabas. Utos ni Mang Diosdado. Kinuha niya ang kanyang itak at humarap sa labas ng bahay. Sa paglapit ng mga paniki, kumislap muli ang kanyang singsing at tila natutunaw ang mga ito sa liwanag. Hindi niyo ako kayang talunin. Bulalas ni Mang Diosdado habang itinutulak palayo ang mga nilalang. Nawala ang mga paniki at ang babae ay bumuti ang pakiramdam. Ngunit nagsalita si Mang Diosdado nang may bigat sa tinig. Lalo lamang silang nagpupumilit. Nang sumunod na linggo, isang matandang lalaki mula sa kabilang baryo ang dumating. Nakayuko ito at nanginginig ang mga kamay. Mang Diosdado, iligtas mo ang aming pamilya. Halos gabi-gabi pinapasok ng mangkukulam ang bahay namin. Ang aking apo, bigla na lang sumusuka ng dugo. Agad na sumama si Mang Diosdado habang nasa daan sila. Kinausap siya ni Dindo. Tay, bakit parang dumadami ang mga sumasalakay? Dahil natatakot sila sa akin, anak. At kapag natatakot sila, mas lalo silang nagiging mabangis. Bumibiktima sila sa ibang lugar o ibang tao. Pagdating nila sa bahay ng matanda, sinalubong sila ng iyak ng isang bata. Ang batang babae ay nangingisay at tila may mga bakas ng pako sa kanyang balat kahit walang tumutusok dito. Diyos ko naman, ano nangyari? Sabi ni Joanna. Huwag kang matakot, Joan. Ito ang trabaho natin. Naglatag si Mang Diosdado ng mga dahon at asina sa paligid ng bata. Inilapit niya ang kamay na may singsing at nagdasal ng malakas. Biglang kumulog at dumagundong ang paligid. May malamig na tinig na naririnig mula sa labas ng bahay. Maya-maya, lalong lumiwanag ang singsing ni Mang Diosdado at sa kanya isinigaw ang Lumayas ka, mangkukulam. Hindi mo madadala ang batang ito. Mabilis na napawi ang tinig at unti-unting gumaling ang bata. Ngunit alam ni Mang Diosdado na nagsisimula pa lamang ang lahat. Pagkatapos ng insidente sa kabilang baryo kung saan niligtas ni Mang Diosdado ang batang babae mula sa sumpa ng mangkukulam, bumalik sila sa kanilang tahanan. Tahimik ang buong mag-anak habang naglalakad pa uwi. Si Dindo ay nagbabantay sa paligid, hawak ang gulok, habang si Joan ay nakakapit sa braso ni Aling Karing. Pagdating nila sa kanilang bahay, umupo si Mang Diosdado sa bangko sa ilalim ng puno. Hawak niya ang kanyang itak at tinitignan ang singsing na ibinigay ng engkanto. Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng iniisip. Diosdado, mahal, hanggang kailan pa tayo mabubuhay ng ganito? Palagi tayong hinahabol ng mga nilalang ng kadiliman. Hanggat kailangan tayo ng mga tao, Karing, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Ngunit alam ko darating ang araw na susubukin nila ang lahat ng lakas na meron ako. Sa sumunod na mga araw, naging mas kapansin-pansin ang pagbabago sa baryo. Kapag lumalapit ang dilim, mas maaga nang nagsasara ng pintuan ang mga tao. Halos wala nang naglalakad sa gabi. Sa bawat sulok ng baryo, may naririnig na alingaw-ngaw ng iyak ng mga ibon na hindi karaniwang lumilipad sa oras ng gabi. Ang ilan ay nagkukwento na may mga nilalang na palaging nagbabantay malapit sa kanilang mga bahay. Ngunit bigla na lamang naglalaho kapag may dumaraan. Isang gabi habang nakahiga si Joan, bigla siyang nagising dahil sa kakaibang amoy na pumasok sa kanilang silid. Para itong amoy ng nabubulok na karne. Agad niyang tinawag si Aling Karing na kanyang ina. Inay! Inay, ang baho po! Hirap niyang wika. Nagising si Aling Karing at agad silang lumabas ng kwarto. Pagbukas nila ng pinto, nadatnan nila si Mang Diosdado na nakatayo sa sala, hawak ang itak at nakataas ang kamay sa may singsing. Diyos ko, Diosdado, ano na naman yan? Sabi ni Aling Karing. May aswang sa paligid ng bahay. Nararamdaman ko. Ilang sandali pa, may malakas na kalabog sa bubong. Tumilapo ng ilang pawid at kasunod nun ay maririnig ang malalakas na yabag. Dali-daling lumapit si Dindo, hawak ang gulok. Tay,
Nandito na sila. Tumalon si Mang Diosdado palabas ng bahay at hinarap ang singsing sa kalangitan. Kumislap ito ng maliwanag na tila araw sa gitna ng dilima. Sa liwanag na iyon, nakita nila ang tatlong nilalang na may mahabang pakpak at matutulis na kuko. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang mga ngipin ay matatalas na parang sa aso. Mga aswang! Bulalas ni Joanna habang napapahawak sa balikat ng ina. Hindi nag-atubili si Mang Diosdado. Itinaas niya ang singsing at nagsalita ng dasal at lumakas ang kislap at tumilapon ang mga nilalang palayo. Ngunit bago tuluyang lumipad ang mga ito, nagsalita ang isa sa kanila. Hindi ka namin titigilan, Diosdado. Hanggang sa huli, babagsak ka rin. Umalingaw-ngaw ang tinig nito sa buong baryo bago sila tuluyang naglaho sa dilima. Kinabukasan, pinag-usapan ng buong baryo ang pangyayari. Halos lahat ng kapitbahay nila ay nagsidalo sa kanilang bahay. Mang Diosdado, dapat na sigurong maglagay tayo ng bantay tuwing gabi. Hindi naligtas ang lugar natin. May punto si Ernesto. Tama naman, kung hindi natin gagawin yon, baka isa na sa atin ang nasawi kagabi kundi dahil din kay Diosdado. Ngunit umiling lamang si Mang Diosdado. Hindi ninyo kayang harapin ang mga yon. Ako ang haharap sa kanila. Ang kailangan ninyo ay manatiling matatag at huwag padadala sa takot. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang paligid, ngunit nasa likod ng katahimikan, mas lalo lamang lumalakas ang presensya ng mga nilalang. Halos gabi-gabi may naririnig silang alulong ng aso na hindi tumitigil, at ang mga hayop ng mga magsasaka ay unti-unting nagkanda wala-wala. Isang umaga, may dumating na mag-asawa halos duguan ang katawan at pawisan. Kinilala sila ni Aling Karing bilang taga-baryo sa kabilang bundok. Albularyo, tulungan niyo kami. Ay, ano bang nangyari? Pinuntirya po kami ng mambabarang. Tuwing gabi, nilalapitan nila ang bahay namin. Ang mga anak namin may sugat na hindi gumagaling at may mga uod na lumalabas sa balat nila. Agad na sumama si Mang Diosdado kasama si Dindo. Pagdating nila sa bahay ng mag-asawa, nakita nila ang dalawang bata na nanginginig. Ang balat ay puno ng sugat at tila may gumagalaw na maliliit na insekto sa ilalim nito. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Mang Diosdado. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, langis, dahon ng bayabas at asina. Pinahiran niya ang katawan ng mga bata habang patuloy na nagdarasal. Ang singsing ay kumikislap muli at isa-isang lumabas ang mga insekto sa sugat ng mga bata hanggang sa tuluyan na silang gumaling. Ngunit biglang may tinig na nagmula sa labas ng bahay. Diosdado, hindi mo maliligtas ang lahat. Lahat kayo mahuhulog din sa aming mga kamay. Lumabas si Mang Diosdado at sumigaw. Mga mambabarang, huwag nyo nalang idamay ang mga bata. Ako ang harapin ninyo. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam ni Mang Diosdado na ito ay umpisa pa lamang ng mas malaking laban. Matapos ang nangyari sa mga bata na pinahirapan ng mga mambabarang, muling bumalik si Mang Diosdado sa kanyang pamilya sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang isipan ay ramdam niya ang mas mabigat na unos na darating. Hindi na siya nagugulat kung gabi-gabi ay makakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid, sapagkat malinaw na siya ang pakay ng mga nilalang ng kadiliman. Diosdado, hanggang kailan natin makakaya to? Hindi mo ba iniisip ang kaligtasan ni Dindo at Joan? Palagi kong iniisip yan, Karing. Ngunit kung tatalikuran ko ang tungkulin ko, paano na ang buong baryo? Hindi ko sila may iwan. Tahimik lamang na nakikinig si Joan, nakaupo sa gilid at nakatingin sa sahig. Inay, hindi ba tayo aalis dito? Hindi tayo aalis. Ang ating bahay ang magiging taguan at tanggulan ng lahat. Dito nila ako haharapin. Sagot ni Mang Diosdado.
Kinagabihan, hindi mapakali si Dindo. Kinuha niya ang kanyang gulok at nagbantay sa labas ng bahay. Ngunit ilang sandali lang ay nakarinig siya ng may hinang yabag mula sa may bakuran. Tila maraming paa ang gumagala ng sabay-sabay. May tao ba dyan? Sabi niya. Walang sumagot. Lumapit siya sa may puno ng mangga at biglang may sumulpot na itim na baboy na may pulang mga mata. Nang sinubukan niya itong habulin, nagbago ang anyo nito at naging isang matandang babae na nakayuko. Ah, Diyos ko! Biglang lumabas si Mang Diosdado, hawak ang kanyang itak at nakataas ang kamay na may singsing. Magsilayas kayo rito! Nagliwanag ang paligid at hindi lang iisa kundi 5 o 6 na nilalang ang nakita nilang nagkukubli sa dilim. Mga aswang na nag-iiba-iba ng anyo. May ilan na anyong aso. Ang iba ay mistulang malaking ibon. Hindi ninyo kaya ang lakas ng singsing na ito. Muling sigaw ni Mang Diosdado. Nagkandara pa ang mga nilalang sa paglayo. Ngunit bago sila tuluyang naglaho, isa sa kanila ang nagsalita. Hindi ka magtatagal, Diosdado. Tandaan mo yan. Kapag dumating ang aming pinuno, wala kang laban. Nanginig si Joan at agad na yumakap kay Aling Taring. Inay, totoo ba yun? May pinuno pa sila. Magtiwala tayo sa tatay ninyo. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao sa baryo. Halos lahat ay takot at balisa. Mang Diosdado, narinig namin kagabi may muling sumalakay. Kung patuloy silang babalik, baka tuloy tayong mapahamak. Hindi natin pwedeng takasan ito. Kung lilisanin natin ang baryo, mas madali nilang makukuha ang bawat isa sa inyo. Nararapat lamang na sama-sama tayong lumaban. Nagkasundo ang mga tao na sundin ang payo ni Mang Diosdado. Nagsimula silang maglagay ng mga halamang itim na bawang at asina sa paligid ng kanilang mga bahay. Ang iba'y nagbantay sa gabi gamit ang mga sulo. Ngunit alam ng lahat na ang tunay na laban ay nakasalalay pa rin kay Mang Diosdado. Isang gabi, habang natutulog si Joan, nagising siya dahil sa mahina ngunit malinaw na bulong na naririnig niya sa may bintana. Tumindig ang kanyang balahibo. Pagtingin niya, may isang nilalang na nakasilip. Mahaba ang buhok at matutulis ang ngipin. Agad siyang napasigaw. Nay! Tay! Agad na tumakbo si Mang Diosdado, sabay hawak sa kamay ng anak. Nakita niya ang nilalang na nakasampa sa bintana. Itinaas niya ang kamay na may singsing at isang malakas na liwanag ang lumabas. Napasigaw ang mga nilalang bago ito naglaho. Hindi ka naligtas dito sa loob ng ating bahay. Lalo nilang gustong saktan ang ating pamilya. Wika ni Mang Diosdado. Diosdado, huwag mo na sanang ipagpatuloy ito. Baka mawala pang mga anak natin. Kung ako'y titigil, mas lalo silang magtatagumpay. Hindi natin sila pwedeng hayaan. Kinabukasan may dumating na isang matandang babae mula sa kabilang bundok. Halos mawalan na ito ng boses sa sobrang takot. Albularyo, ang aming baryo ay unti-unti nang nauubos. Gabi-gabi kaming dinadayo ng mga nilalang ng kadiliman. Namamatay ang ilan. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Nagpasya si Mang Diosdado na puntahan ang kanilang lugar. Kasama niya sina Dindo at ilang matatapang na lalaki mula sa baryo. Pagdating nila doon, natagpuan nila ang mga tao na halos hindi na makalabas ng bahay sa takot. Ang mga bata ay payat at may mga sugat sa katawan. Habang tinutulungan ni Mang Diosdado ang isang batang lalaki, biglang dumilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Nagsimula ang malakas na hangin at mula sa kalayuan ay nakita nila ang isang nilalang na mas malaki at mas malakas kaysa sa mga nauna. Ito ang kanilang pinuno ng mga aswang. Diosdado, ang singsing na hawak mo ay hindi magtatagal. Kapag dumating ang oras, ako mismo ang wawasak sa iyo.
Nakatitig si Mang Diosdado, hawak ang kanyang itak at nakataas ang kamay na may singsing. Kung gusto mo ng laban, haharapin mo ko. Ngunit huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. Lumapit ang nilalang at nagsimula ang pinakamatinding banggaan ng liwanag at dilim sa baryo. Ngunit gaya ng dati, dahil sa singsing, nagtagumpay si Diosdado. Sa sumunod na gabi matapos ang nangyaring pag-atake ng mga nilalang, muling nagtipon sina Mang Diosdado, Aling Karing, Dindo at Joan sa loob ng kanilang bahay. Malakas noon ang buhos ng ulan at may kasamang kulog at kidlat. Diosdado, hindi ako mapakali. Parang may nakatitig sa atin mula sa labas. Hindi ba't kagabi lang, muntik na mapahamak si Joan. Lumapit si Joan sa kanyang ina at mahigpit na kumapit sa kamay nito. Inay, natatakot pa rin ako. Umupo si Dindo sa gilid ng pintuan na habang hawak ang bolo. Kung sakali mang bumalik sila, ako ang unang haharap. Tahimik lang si Mang Diosdado habang hawak ang maliit na kahon na pinaglalagyan ng mga gamit niya bilang albularyo. Nang makita siyang nag-aayos ng ilang halamang gamot at langis, lumapit si Dindo. Tay, sigurado ba kayong sapat ang lakas na singsing na binigay ng engkanto para labanan lahat ng mga nilalang na ito? Tumitig si Mang Diosdado kay Dindo. Hindi lang basta lakas ang hatid ng singsing na ito. Isa itong sumpa at pagpapala. Habang ginagamit ko ito sa mabuti, ako'y mananatiling protektado. Ngunit kapag ginamit ko ito sa masama, ako mismo ang sisirain nito. Napayuko si Dindo. Kaya pala takot sa inyo mga nilalang ng dilim. Pero bakit po ba kayo ang napili ng engkanto? Sandaling natahimik si Mang Diosdado bago sumagot. Isang araw, muntik na ako mamatay sa gitna ng gubat. Iniligtas ako ng isang engkanto. Sa kanyang pagliligtas, inabot niya ang singsing na ito. Simula noon, isinumpa kong gagamitin ko ang kakayahang hatid nito upang tulungan ang kapwa at ipagtanggol ang mga inosente. Nagkatinginan sina Aling Karing at Joan. Tila mas lalo silang nabahala sa bigat na kapangyarihang nasa kamay ng kanilang amang albularyo. Hindi nagtagal, may malakas na kalabog na narinig mula sa may bubungan. Napapitlag si Joan at napasigaw. Inay, nasa bubong. Agad na tumayo si Dindo at tinutok ang bolo pa itaas. Mga aswang yan! Ngunit kalmado si Mang Diosdado. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay kung saan suot ang mahiwagang singsing. Mula rito kumislap ang liwanag na tila kidlat na kumalat sa may bubungan. Kasunod noon ay ang malakas na ungol ng mga aswang na agad na nagtakbuhan palayo. Hindi sila makakapasok. Hanggat narito ang singsing na ito, wala silang lakas na makalapit. Ngunit biglang may sumigaw mula sa malayo, isang boses na garalgal at puno ng galit. Diosdado, hindi ka habang buhay protektahan ng singsing na yan. Ang susunod na gabi, babalik kami ng mas marami. Kumalma ang paligid ngunit ramdam nilang lahat na hindi pa tapos ang panganib. Dinda, bukas ng umaga sasamahan mo ako sa gubat. Kailangan natin mag-ipon ng mga halamang panlaban. Hindi sapat ang singsing kung sabay-sabay silang darating. Opo, itay. Kahit saan susunod ako. Lumapit si Joan sa kanyang ina. Inay, paano kung bumalik sila habang wala si tatay at Dindo? Hinaplos ni Aling Karing ang buhok ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Lalaban ako para sa'yo. Sa sumunod na umaga, maagang gumising sina Mang Diosdado at Dindo. Dala ang sako. Pumunta sila sa pusod ng gubat. Doon hinanap nila ang mga halamang ginagamit laban sa aswang at mangkukulam, tulad ng bawang, luyang dilaw at mga ugat ng balite. Habang naglalakad, napansin ni Dindo na tila may sumusunod sa kanila. Tay, parang may naririnig akong yabag sa may likuran natin . Tumigil si Mang Diosdado at nagmasid sa paligid. Walang tao, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang batok. Hindi tao sumusunod sa atin. Isa itong nilalang na nagmamanman.
Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang malaking puno ng balite. Doon lumitaw ang isang kakaibang nilalang. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at nakangiti. Matulis ang tenga nito. Diosdado, naalala mo pa ba ako? Napatitig si Mang Diosdado. Ikaw ang engkanto na nagbigay ng singsing na ito. Oo, ako nga. At dumating ako upang balaan ka. May tinatagong lakas ang mga nilalang na kinakalaban mo. Kung hindi ka mag-iingat, baka pati ang mga mahal mo sa buhay ay madadamay. Nagulat si Dindo at napatingin kay Mang Diosdado. Tay, siya pala yung engkanto? Oo, siya ang nagligtas sa akin noon. Lumapit ang engkanto at hinawakan ang kamay ng albularyo. Diosdado, alagaan mo mabuti ang singsing. Ngunit tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi lang sa dilim, kundi sa puso ng taong gumagamit nito. Pagkasabi nun, biglang naglaho ang nilalang na parang usok. Napabuntong hininga si Mang Diosdado. Kung ganoon, mas mabigat pa lang laban na harapin natin. Tay, anong ibig niyang sabihin? May panganib bang mas malaki kaysa sa mga aswang na lumalaban at mga mangkukulam? Meron, anak. At kailangan natin paghandaan yon. Pagbalik nila Mang Diosdado at Dindo mula sa gubat, dala nila ang mga halamang nakuha. Pagdating nila sa bahay, agad silang sinalubong ni Aling Karing at Joanna. Diosdado, salamat at ligtas kayo nakabalik. May nararamdaman kaming kakaiba habang wala kayo. May mga yapak na parang gumagala sa paligid ng bahay. Tatay, huwag niyo na po akong iwan. Kanina po parang may tumatawag sa pangalan ko mula sa labas. Hinaplos ni Mang Diosdado ang buhok ng anak. Huwag ka matakot, anak. Joan, hindi nila tayo mapapasok basta't buo ang tiwala ninyo sa akin. Protektado ang bahay na ito. Tay, ano pong gagawin natin sa mga to? Kumuha ng ilang bungkus ng bawang si Mang Diosdado at tinali gamit ang sinulid. Ilalagay natin to sa bawat sulok ng bahay, pati sa pintuan at bintana. Ang ugat ng balite, gagawin nating pulbos at ihalo sa langis. At ang luyang dilaw, gagamitin ko sa orasyon upang palakasin ang depensa ng singsing. Tahimik na tumulong si Aling Karinga. Habang inaayos niya ang bawang sa gilid ng pintuan, bigla niyang narinig ang mahina at malamig na bulong. Napatigil siya at mabilis na lumingon, ngunit wala siyang nakita. Diosdado, may bumubulong. Agad na lumapit ang albularyo at tinitigan ang paligid. Nandito sila. Sinusubukan nilang takutin tayo. Pero hanggat di sila nakakapasok, wala silang magagawa. Lumapit si Dindo at mahigpit na hinawakan ang bolo. Tay, kung susubukan nilang pumasok, ako ang unang haharang. Dindo, huwag kang basta-basta lalaban. Kung hindi sila tatamaan ng aking orasyon, hindi sila basta-basta matatalo ng lakas ng tao. Lumalim ang gabi. Habang tulog si Joan, nakaupo si Mang Diosdado sa harap ng lampara. Suot pa rin niya ang mahiwagang singsinga. Pinagmamasdan niya ito at tila may naiisip. Lumapit si Aling Karinga. Diosdado, bakit ba napili kang bigyan ng engkanto ng ganyang bagay? Hindi ka ba natatakot na baka balikan ka ng mga nilalang? Tulad ng paulit-ulit nating nararanasan ngayon. Napabuntong hininga ang albularyo. Karing, natatakot din ako. Pero mas nangingibabaw ang hangarin kong protektahan kayo at ang baryo. Kung ako'y uurong, sino ang tatayo para sa atin? Hindi na nakasagot si Aling Karinga. Yumakap na lamang siya sa asawa. Bigla lamang kumulog ng malakas at sumabog ang kidlat sa kalangitan. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog sa may bupungan. Nagising si Joan at napasigaw. Nay, tay! May nasa bubong ulit! Mabilis na tumayo si Dindo at tinutok ang bolo. Mga aswang na naman yan! Ngunit bago pa siya makalapit sa pintuan, narinig nila ang mabigat na yabag sa paligid ng bahay. Para bang maraming paa ang sabay-sabay na kumikilos. Tay, parang napapalibutan na tayo.
sabi ni Dindo. Umupo si Mang Diosdado sa may sahig. Inilapag ang isang bilog na ugat ng balite at sinimulang bigkasin ang kanyang orasyon. Kumikinang ang singsing at unti-unting kumalat ang liwanag sa buong bahay. Mula sa labas ay narinig ang nakakakilabot na hiyawan ng mga aswang. May ilan pang kumakalmot sa dingding, pilit na pumapasok ngunit sa bawat dampi nila, tila nasusunog ang balat at agad silang umuurong. Sa gitna ng kaguluhan muling narinig ang pamilyar na garalgal na boses. Diosdado, hindi ka habang buhay po protektahan ng singsing. Darating ang oras na ikaw mismo ang magiging dahilan ng pagkawasak ng iyong pamilya. Napatingin si Aling Karing sa asawa. Diosdado, anong ibig niyang sabihin? Ngunit nananatiling nakapikit ang albularyo, patuloy na inuusal ang kanyang dasala. Ilang saglit pa, tuluyang nagsitakas ang mga aswang. Iniwan ang paligid na puno ng amoy ng sinunog na laman at ang hanging malamig. Huminga ng malalim si Mang Diosdado at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ligtas na tayo ngayon, pero babalik sila. At sa susunod, mas matindi ang kanilang galit. Tahimik ang lahat, ramdam nilang hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan dumating ang mga taga-baryo sa bahay ni Mang Diosdado upang magtanong at humingi ng payo. Ikinuwento ni Dindo ang nangyari kagabi, ang mga aswang na sumalakay at ang liwanag mula sa singsing na nagligtas sa kanila. Mang Diosdado, hindi naligtas ang baryo natin. Kung kaya nilang dumami at lumakas, baka pati mga batay madamay na. Hindi tayo pwedeng lumisan. Kung tatakbo tayo, mas lalo tayong magiging biktima. Ang dapat nating gawin ay pagtulungan ang bawat isa. Maghahanda tayo. Dinala ni Dindo ang mga kalalakihan sa gubat upang mangolekta ng bawang, dahon ng saging at iba pang halamang panlaban. Si Aling Karing at ang ilang babae naman ay gumawa ng palaspas at langis na may halong ugat ng balite. Si Joan, kahit bata pa, ay tinulungan ang kanyang ina sa pagbabalot ng bawang na itatali sa mga pintuan ng bawat bahay. Lumipas ang maghapon na abala ang lahat. Ngunit habang papalapit ang gabi, bumigat ang hangin. Puno ng kaba ang baryo. Nang sumapit ang dilim, muling narinig ang kakaibang sigaw mula sa kagubatan. Isa, dalawa, hanggang sa dumami ang mga tinig. Ang mga aso sa baryo ay naguunahang tumahol. Tila kinikilala ang paparating na panganib. Nagtipon ang lahat sa gitna ng baryo kung saan naroon si Mang Diosdado. Nakasuot siya ng puting kamiseta at dala ang kanyang kahon ng gamit. Kumikinang ang singsing sa kanyang daliri. Tila ba handang-handa para sa laban. Mga kababaryo, huwag kayong mangamba. Nandito tayo upang magtulungan. Huwag kayong lalapit sa dilim. Ako at si Dindo ang haharap. Tumabi si Dindo sa albularyo, hawak ang bolo. Kung kinakailangan, hanggang huling hininga, lalaban tayo. Biglang may mga matang nagningning sa gilid ng gubat. Isa-isang lumabas ang mga nilalang. Mga aswang na may mahabang kuko at matutulis ng ngipin. Mangkukulam na may dalang alon ng itima na usok. At mga mambabarang na may hawak na garapon ng mga insekto. Umalingaw-ngaw ang boses na garalgala. Diosdado, ngayon tapos ka na. Itinaas ni Mang Diosdado ang kanyang kamay at nagsimulang bigkasin ang mga dasal. Kumalat ang liwanag mula sa singsing, umabot hanggang sa mga kabahayan. Ang mga aswang na unang sumugod ay agad na napatras, napapasigaw sa sobrang sakit. Ngunit lumapit ang isang mangkukulam at itinaas ang kanyang kamay. Mula dito ay lumabas ang makapal na usok na bumalot sa paligid. Isa-isang nagsitakbuhan ang mga bata papunta sa kani-kanilang mga magulang. Dindo, bantayan mo ang mga tao. Tumakbo si Dindo at hinarangan ang isang mambabarang na nagtatangkang lapitan ang mga babae. Tinaga niya ito ng bolo at sa isang iglap ay naglaho ang nilalang. Iniwang abo sa lupa. Samantala si Mang Diosdado ay nakikipagtagisan ng lakas sa mangkukulam. Kumikinang ang singsing habang patuloy siyang nagdarasal.
Unti-unting naglalaho ang usok hanggang sa tuluyang matunaw. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa gubat ay lumabas ang isang malaking aswang, higit na malaki kaysa sa karaniwan. Pula ang mga mata at mahaba ang pangil. Tumalon ito diretso kay Mang Diosdado. Agad niyang itinaas ang kamay at mula sa singsing ay lumabas ang bughaw na liwanag na sumalo sa halimaw. Napatigil ang aswang ngunit patuloy itong nagpupumiglas. "Diosdado, mag-iingat ka!" sigaw ni Aling Karing. Nagpupumilit si Mang Diosdado ngunit ramdam niyang mabigat ang nilalang. Doon niya naalala ang babala ng engkanto. Ang tunay na laban ay nasa puso ng taong gumagamit ng singsing. Pumikit siya at nagsalita. Singsing, gamitin mo ang lakas ko hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng inosenteng kaluluwa sa baryo. Muli itong kumislap ng matindi, mas maliwanag kaysa sa dati. Sa isang iglap, napaso at natunaw ang malaking aswang, kasunod ng nakabibinging hiyaw. Pagkatapos nito nagsitakbuhan ang natitirang nilalang pabalik sa gubat. Tahimik ang baryo, ang mga tao na nagsisigawan sa tuwa. Ngunit si Mang Diosdado ay nananatiling nakalahod, hingal na hingala. Lumapit si Aling Karing at inalalayan siya. "Diosdado, ligtas na tayo." Tay, ang tapang mo po, sabi ni Joanna. Tumayo si Dindo at tinapon ang dugo sa kanyang bolo. walang nilalang ang makakatalo kay tatay. Ngunit ngumiti lamang ang albularyo. Hindi ako ang nagtalo sa kanila, kundi ang pagtutulungan nating lahat at ang biyayang galing sa engkanto. Mula noon nakilala lalo si Mang Diosdado sa buong lalawigan bilang albularyong hindi tinalo ng dilim. Hindi na muling bumalik ang mga nilalang at nanumbalik ang katahimikan ng baryo. Ngunit sa bawat pagsilip niya sa singsing, naaalala pa rin niya ang babala na darating ang oras na siya ay magpapasya kung siya'y mananatiling tagapagtanggol o magiging dahilan ng kapahamakan. At mula sa araw na yun, mas lalo niyang iningatan ang sarili, ang kanyang pamilya at ang singsing na ipinagkaloob ng engkanto. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Pagkagat ng Dilima. Hanggang sa muli. Noong taong 1969, sa isang baryo sa Capiz na napapalibutan ng malawak na palayan at masukal na kagubatan, naninirahan ng isang binatang nagngangalang Agustin. Bata pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang malupit na kapalaran ng kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ina at kapatid dahil sa salakay ng mga aswang na gumagala tuwing gabi. Hindi lang iyon, buntik na rin mamatay si Agustin nang siya mismo ay biniktima ng isang mangkukulam na galit sa kanilang pamilya. Dahil dito nangako siya sa kanyang sarili na magiging mahusay na albularyo. Pinangarap niya na manggamot ng mga may sakit na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang doktora. At higit sa lahat, ipagtatanggol ang kanyang baryo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Kasama niya sa bahay ang kanyang pinsan na si Salve, isang dalagang maaga ring naulila. Minsan ay dumalaw sa kanila si Mang Paking, isang matandang magsasaka na palaging nagbibigay ng payo kay Agustin tungkol sa kabundukan at mga kakaibang nilalang. Agustin, sigurado ka ba na papasukin mo ang landas na yan? Ang pagiging albularyo? Hindi biro yan. Baka mapahamak ka lang. Ngumiti si Agustin ngunit halatang mabigat ang loob niya. Salve, wala na akong magulang. Kung hindi ako kikilos, sino pang magtatanggol sa atin? Ayokong maranasan ng ibang pamilya ang sinapit natin noon. Pero paano kung balikan ka namang kukulam na yon? Baka tapusin ka niya. Hindi ako papayag. Hanggat may natututunan ako, lalaban ako. Makalipas ang ilang linggo, dumating si Mang Paking galing bukid. Kita sa kanyang mukha ang pagod at bakas ng takot. Agustin, may kakaibang nangyari sa may gubat sa tabing ilog.
May ilang tao na ang nagsasabing may nilalang na nagpapakita doon. Ang sabi ay engkanto raw. Engkanto? Ano pong klase, Mang Paking? Umiling ang matanda at pinunasan ang pawis. Hindi ko alam, iho. Ang sabi ng mga nakakita, may nilalang na kasing ganda ng tao, pero hindi mapaliwanag ang presensya. Sa tuwing may naglalakas loob na lumapit, nawawala daw ito. Ngunit kagabi, may isang magsasaka ang biglang nagkasakit matapos mapadaan doon. Napatitig si Agustin sa lupa. Pagkakailangan ko ng puntahan yon. Kung engkanto man yon o ibang nilalang, dapat ko malaman. Nag-alala si Salve. Agustin, huwag mong gagawin mag-isa. Baka hindi mo kayanin. Hindi ko hayaang may mapahamak pa. Kinagabihan dinala ni Agustin ang kanyang mga gamit. Banayad na langis, mga dahon ng albularyo at orasyon na natututunan niya sa isang matandang manggagamot. Sinamahan siya ni Mang Paking hanggang sa gilid ng gubat. Iho, ingat ka roon. Hindi lahat ng engkanto ay kalaban, pero may ilan na mapanganib. Salamat, Mang Paking. Kung hindi ako bumalik bago mag-umaga, umuwi ka na at sabihin kay Salve na huwag nang mag-alala. Habang papasok siya sa masukal na kagubatan, ramdam ni Agustin ang malamig na hangin at kakaibang katahimikan. Tila ba ang lahat ng insekto at ibon ay natahimik. May liwanag na kumikislap sa gitna ng mga puno. Paglapit niya, isang nilalang ang bumungad sa kanya. Isang babae na hindi pangkaraniwan ang ganda. Mahaba ang buhok na tila kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinanga. Binatang albularyo, ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Nagulat si Agustin at bahagyang umatras. Sino ka? Engkanto ka ba? Ako si Luwalhati, isang engkanto na nagbabantay sa kagubatang ito. At ikaw, Agustin, ay pinili upang magdala ng kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Agustina. Kapangyarihan? Bakit ako? Dahil ikaw ang may pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Ngunit huwag mong akalain na madali lang ito. Ang kwintas na ito, magbibigay sa iyo ng lakas na hindi basta-basta. Ngunit may kapalit. Hindi ko maintindihan. Ang kapangyarihan ay hindi libre. Kapag ginamit mo ang kwintas na ito laban sa mga aswang at mangkukulam, ikaw ay magiging bantay ng kagubatan. Hindi ka na basta tao lamang, Agustin. Paano naman kung tatanggihan ko? Kung tatanggihan mo, mananatili kang mahina at baka mamatay ka rin tulad ng iyong ina at kapatid. Napaiyak si Agustin at napatingin sa langit. Ina, kapatid, kung ito ang tanging paraan para makapaghiganti at makapagtanggol, tatanggapin ko. Ngumiti si Luwalhati at sinabit ang kwintas sa leeg ni Agustina. Sa oras na iyon, nakaramdam siya ng matinding init na dumaloy sa kanyang katawan, kasabay ng kakaibang lakas. Simula ngayon, ikaw na ang tagapangalaga laban sa mga nilalang ng kadiliman. Pag-uwi ni Agustina, sinalubong siya ni Salve at ni Mang Paking. Halata ang kaba sa kanilang mga muka. Agustina, ano ang nangyari? Ba't parang may nagbago sa'yo? Sigaw ni Salve. May nakilala akong engkanto. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. Nagulat si Mang Paking. Engkanto? Anak ng, iho, delikado yan. Hindi lahat ng bigay ng engkanto ay biyaya. Baka may sumpa yan. Umiling si Agustina. Hindi, Mang Paking. Ramdam ko ang lakas na dumadaloy sa akin. Ito na ang simula para maprotektahan natin ang baryo. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam ni Agustin na ang bawat kapangyarihan ay may kapalit at hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay. Kinabukasan, maagang nagising si Agustina. Sa kanyang dibdib mahigpit na nakasabit ang kwintas na ibinigay ng engkanto. Ramdam niya ang kakaibang init na dumadaloy mula dito. Para bang may lakas na gumising sa kanyang laman at dugo. Pagbaba niya sa kusina, nadatnan niya si Salve na nagluluto ng kanin sa may palayok. Napansin agad ng dalaga ang kwintas. Agustin, hindi ba delikado ang suot mong yan?
Hindi ko gusto ang itsura niya. Para bang may kakaibang presensya. Salve, ito ang makakatulong sa akin. Hindi ko tatanggalin hanggat hindi ko nagagawa ang tungkulin ko. Kung ganyan ang pasya mo, wala na akong magagawa. Pero mag-iingat ka. Ayoko mawalan ulit ng mahal sa buhay. Tahimik na umiti si Agustin at nagsandok ng kape mula sa tinimpla ni Salve. Habang nag-aalmusal sila, dumating si Mang Pakinga, halatang nagmamadali ang matanda. Agustin, may kakaibang nangyari kagabi sa kabilang baryo. 2 bata ang biglang nilagnat at hindi mapaliwanag ang sakit. Parang may dumapo sa kanila habang natutulog. Napatigil si Agustin at napahawak sa kwintas. Dinala ba sila sa manggagamot? Oo, pero hindi tumalab ang karaniwang gamot. Ang mga magulang nila ay halos mabaliw na sa takot. Samahan mo ko, Mang Paking. Pupunta tayo ron. Sa kabilang baryo, nadatnan nila ang 2 batang nanginginig at mataas na ang lagnat. Namumutla ang balat at malamig ang pawis. Ang mga magulang nito ay halos lumuhod kay Agustina. Agustin, tulungan mo ang anak namin. Wala nang bisa ang kahit anong gamot. Iyak ng nanay. Lumapit si Agustin at marahang hinaplos ang ulo at noo ng bata. Nakaramdam siya ng malamig na hangin at biglang tumibok ng malakas ang kwintas. May dumapo sa kanila kagabi. Hindi ito karaniwang sakit. Aswang ang may gawa nito. Nagulat si Mang Pakinga. Aswang, lintik ng mga nilalang na ito. Kumuha ng dahon si Agustin mula sa bayong at piniga ang katas sa bibig ng bata. Kasabay nito ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanilang dibdiba. Ang kwintas ay biglang bagyang lumiwanag at nagbigay ng init. Kumibot ang katawan ng mga bata pagkatapos ay dahan-dahang bumalik ang kanilang kulay. Unti-unting bumaba ang lagnat. Nagpasalamat ng sobra ang mga magulang ng bata. Maraming salamat, Agustin. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ng anak namin. Hindi pa tapos ito. Babalik ang aswang. Kailangan kong hanapin kung sino. Sabi ni Agustina. Nang gabing yun nagbantay si Agustin malapit sa bahay ng mga batang kanyang ginamot. Tahimik lang ang paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Hawak niya ang isang matalim na itak at mahigpit na nakasabit ang kwintas sa kanyang dibdiba. Bandang hating gabi, narinig niya nga may kumaluskos sa bubungan. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang figura nga may mahabang kuko at pulang mga mata. Aswang, bulong ni Agustina. Tumalon pababa ang nilalang at lumusob sa kanya. Mabilis na umiwas si Agustin at hinataw ng itak ang braso ng aswang. Sa oras na yun, biglang nagliwanag ang kwintas. Nabalot ng apoy ang kanyang kamay at tumama sa katawan ng halimaw. Napahiyaw ang aswang at agad na tumakbo palayo. Iniwan ang malalim na bakas ng sugat. Hindi ka makakatakas! Sigaw ni Agustina. Ngunit hindi niya naabutan ang nilalang. Kinabukasan, nagtipo ng ilang tao sa kanilang bahay. Agustin, totoo ba ang narinig namin nung nangyari kagabi? Totoo bang aswang ang umatake? Oo, at hindi lang yon. Malakas ang nilalang na yon, pero hindi siya makakatagal. Kailangan lang natin maging handa. Iho, kung aswang nga ang kalaban mo, baka hindi sapat ang karaniwang itak at dahon. Anong plano mo ngayon? May binigay sa akin ng engkanto. Hanggat narito ito, lalaban ako. Nag-alala si Salve. Agustin, baka mali ang pagkakaintindi mo. Hindi natin alam kung ano talaga ang kapalit ng kwintas na yan. Baka sa huli, ikaw ang mawala. Kung kapalit nito ang buhay ko, handa ako. Basta walang ibang pamilya mawawala ng mahal sa buhay gaya natin. Sagot ni Agustina. Tahimik na napayuko si Salve. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Agustin ang kanyang paglilingkod bilang albularyo. Dumadami ang mga taong lumalapit sa kanya. Mga may sakit, mga biktima ng kulam, at mga natatakot sa mga kakaibang pangyayari. Lalo siyang nakilala sa buong bayan. Ngunit habang lumalakas siya, mas nararamdaman niya ang bigat na dala ng kwintas. Tuwing gagamitin niya ito, may kakaibang hapdi sa kanyang dibdiba. Para bang may hinhigop mula sa kanyang lakas.
Isang gabi, habang nag-iisa siyang nagdarasal, biglang nagpakita si Luwalhati, ang engkantong nagbigay ng kwintas. Agustin, nakikita ko na ang nagagamit mo na ang kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, hindi habang buhay libre ang lakas na yan. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang kapalit nito? Kapag dumating na ang 3 araw, ikaw mismo ang magiging bantay ng kagubatan. Hindi ka na basta tao lamang. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Pero hindi ka na rin makakabalik sa dating buhay. Ibig mong sabihin, mawawala ako kay Salve sa mga taong kailangan ko pang tulungan. Kapalaran mo yan, Agustina. Pinili mo ang landas na ito. Hindi nakasagot si Agustina. Tahimik siyang napaluhod habang patuloy na kumikislap ang kwintas sa kanyang dibdib. Nananatiling nakaluhod si Agustin matapos marinig ang sinabi ni Luwalhati. Malamig ang kanyang pawis at nanginig ang kanyang mga kamay. Sa kaloob-looban ng puso niya, ayaw niyang iwan si Salve at ang mga taong patuloy na lumalapit sa kanya. Pero malinaw ang babala ng engkanto. Darating ang araw na mawawala ang kanyang pagkatao bilang isang karaniwang tao. Hindi ko pa kaya. Mahinang bulong niya. Lumapit si Luwalhati at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Agustin, tandaan mo, hindi mo pwedeng balikan ang iyong pagpapasya. Kapag sinuot mo ang kwintas, ikinulong mo na ang sarili mo sa kapalarang ito. Ngunit may oras ka pa upang ayusin ang lahat bago dumating ang takdang araw. Naglaho ang engkanto, kasabay ng malamig na hangin. Naiwan si Agustin na nakatulala at pilit na inuunawa ang sinabi ng nilalang. Kinabukasan maaga siyang tinawag ni Mampaking. Agustin, dumalaw ka kaagad sa bahay ni Aling Narsing. Ang anak niya ay biglang nagkasakit kagabi. Walang mapaliwanag kung ano. Parang hinihigop ang lakas. Agad na nagbihis si Agustin at sumama kay Mampaking. Pagdating nila sa bahay ni Aling Narsing, nadatnan nila ang isang binatilyo na namumutla at hirap huminga. Agustin, tulungan mo ang anak ko. Iyak ni Aling Narsing. Lumapit si Agustin at marahang hinaplos ang noo ng binatilyo. Agad niyang naramdaman ang malamig na enerhiya na pamilyar sa kanya. Aswang na naman. Mahinang tugon niya. Kinuha niya ang langis at pinahiran ang katawan ng bata. Kasabay nito ipinatong niya ang kamay sa dibdib nito. Bahagya muling nagliwanag ang kwintas at kumalat ang init. Dahan-dahang bumalik ang kulay ng binatilyo at unti-unting bumilis ang paghinga. Ngunit biglang nagsalita si Mampaking. Agustin, may nakita akong bakas ng paa sa likod ng bahay. Malalaki ang mga bakas na iyon. Susundan natin. Agad na sagot ng albularyo. Sinundan nila ang bakas hanggang dulo ng palayan. Doon nila nakita ang isang lalaking nakaupo sa lilim ng puno. Sugatan ng braso. Nang tumingin ito, pulang-pula ang mga mata at mahaba ang ngipin. Aswang! Sigaw ni Mampaking. Tumayo ang lalaking iyon at ngumisi. Agustin, ikaw na naman. Hindi ka ba natatakot na ako ang muntik ng kumitil sa'yo noon? Ikaw? Ikaw ang aswang na pumatay sa aking ina at kapatid. Tumawa ng malakas ang halimaw. Kung ganon, mabuti. Matagal na kitang gustong tapusin. Ngayon ay mas malakas ka nga. Pero tignan natin kung hanggang saan. Lumaban si Agustin na hawak ang itak. Hinarang niya ang mabilis na pagsugod ng aswang. Nagliliwanag ang kwintas sa kanyang dibdiba at sa tuwing tatama ang kanyang suntok, nag-iwan ito ng paso sa balat ng nilalang. Hindi ka makakatakas. Ngunit bago niya ito masugatan ng malubha, biglang bumalot ang usok sa paligid. Sa gitna nito may lumabas na isang matandang babae na may hawak na baston. Agustin, natatandaan mo pa ba ako? Ikaw? Ikaw ang mangkukulam na muntik ng pumatay sa akin din noon. Ngumisi ang matanda. Tama ka. Hindi pa tapos ang laban natin. Ngayon mas malakas ka na nga. Pero tandaan mo,
mas malakas din ako ngayon. Nagpalabas ng itim na usok ang mangkukulama at binalot si Agustin. Nahirapan siyang huminga ngunit biglang nagliwanag ang kwintas at itinaboy ang sumpa. "Hindi niyo ako kayang patumbahin ngayon!" sigaw ni Agustin. Nang makita iyon, napatigil si Mampaking at napaluhod sa takot. Agustin, delikado ito. Mag-isa mong kalaban ang mangkukulam at aswang. Sumigaw si Salve. Nakakarating lang, habol-habol ang hininga. Agustin, tama na. Umuwi ka na. Ngunit hindi siya nakinig. Tumalon si Agustin papunta sa aswang. Hinataw ng itak ang balikat nito. Napasigaw ang halimaw at agad na tumakas patungo sa may gubat. Kasabay nito naglaho ang mangkukulam na tila usok na pinadpad ng hangin. Naiwan si Agustin na hingal, hawak ang kanyang dibdib. Ang kwintas ay kumikislap pa rin, pero ang katawan niya ay nangihina. Lumapit si Salve at inalalayan siya. Agustin, tama na. Baka ikaw naman ang mamatay. Hindi lahat ng laban ay para sa'yo lang. Kailangan kong tapusin to, Salve. Hindi ako titigil at hindi nawawala ang mga halimaw na yan. Sa mga sumunod na araw, kumalat sa buong bayan ang balita na si Agustin ay nakalaban ng isang aswang at isang mangkukulam sa gitna ng palayan. Marami ang humanga ngunit marami ding natakot. Hindi ba't delikado na ang presensya ni Agustin dito? Baka balikan tayo ng mga nilalang nakalaban niya. Sabi ng matandang babae. Ngunit higit na maraming tao ang nanalig kay Agustin. Dumarami ang lumalapit upang magpagamot at humingi ng tulong. Isang gabi habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, lumapit si Mampaking. Iho, hindi ka nakaraniwang albularyo. Ang dala mo ay masigit pa sa isang tao. Pero mag-iingat ka. Kapag mas lumakas ang mga kalaban, baka hindi lang sila ang mawala. Baka pati ikaw ay mawala sa amin. Tahimik lang si Agustin na hawak ang kwintas na patuloy na kumikislap. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay gising na si Agustin. Malalim ang kanyang iniisip habang nakatingin sa liwanag ng buwan na unti-unti nang naglalaho sa bandang silangan. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas at ramdam niya ang bigat ng mga kaganapan kagabi. Ang aswang at ang mangkukulam ay hindi basta ordinaryong kalaban. Sila ang dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat sa buhay. Lumabas si Salve mula sa kusina, bitbitang palayok ng mainit na sabaw. Agustin, kumain ka muna. Baka tuluyang bumigay ang katawan mo. Halos araw-araw kang lumalaban. Hindi ka makina. Sabi ng dalaga, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Umupo si Agustin at marahang kinuha ang mangkok. Salve, hindi ko pwedeng tigilan to. Malakas sila, masyadong malakas. Kung ako ang susuko, sino ang tatayo laban sa kanila? Umiling si Salve at napabuntong hininga. Pero kung dumating ang araw na hindi ka na makakabalik, naiisip mo ba ako? Naiisip mo ba ang sarili mong buhay? Hindi nakasagot si Agustina. Tahimik lamang siyang kumain na habang pilit niyang ikinukubli ang kaba at takot na unti-unting lumalamon sa kanyang kalooban. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita na may mga alagang hayop na biglang nawawala sa baryo. Mga baboy, manok at kambing. Lahat ay parang nilamon ng nilalang sa gitna ng gabi. Dumating si Mampaking sa bahay ni Agustina. Pawis na pawis at halos hindi makahinga. Agustin, sa may tabing ilog, 3 baboy na ng kapitbahay ang nawawala kagabi. Nang sundan namin na ang mga bakas, sa gubat na naman nagtapos. Hindi ito gawain ng tao. Halatadong aswang na naman to. Agad na tumayo si Agustina at kinuha ang kanyang itak at bayong ng mga gamit. Mampaking, samahan mo ko. Kailangan makita natin kung ano ang gumagawa nito. Naglakad silang dalawa papunta sa tabing ilog. Madilim pa at tangi liwanag ng gasera ang dala nila. Habang naglalakad, ramdam ni Agustin ang kakaibang bigat ng hangin. Tila ba
May matang nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. Agustin, baka naman multo lang ang nakikita ng mga tao. Hindi multo ang gumagawa nito. Ito'y halimaw na may katawan, may lakas. Ramdam ko ang kanilang presensya. Pagdating nila sa gilid ng ilog, tumambad ang mga bakas ng dugo na umaagos sa tubig. May mga yapak na hindi mapaliwanag, malalaki, mahaba, at parang may kuko. Sinundan nila ito hanggang sa makapal na bahagi ng gubat. Doon biglang huminto si Agustin at tinaas ang kanyang kamay para patigilin si Mampaking. May naririnig ka ba? Tahimik ang paligid, ngunit may mahinang kaluskos sa mga dahon. Unti-unti itong lumakas kasabay ng malalim na paghinga ng isang nilalang. At bago pa sila makagalaw, biglang sumulpot mula sa kadiliman ang dalawang nilalang. Parehong may mahabang kuko, pula ang mata, at mabahong amoy ng nabubulok na karne. Aswang, bulong ni Agustina. Isa sa mga nilalang ang umungol at mabilis na sumugod kay Mampaking. Napasigaw ang matanda ngunit agad na iniharang ni Agustin ang kanyang katawan. Tinamaan ng kanyang itak ang braso ng aswang at nagliyab ang sugat nito dahil sa kapangyarihan ng kwintas. Lumayo ka, Mampaking! Ang ikalawang aswang naman ay umatras sandali, sakang umisi at nagsalita ng tinig na parang hangin na nagmumula sa ilalim ng lupa. Agustina, hindi ka naligtas. Ang kwintas na suot mo, iyan ang hinahanap namin. Nagulat si Agustina. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ang aswang, malutong at nakaririnding tunog. Hindi mo ba alam? Ang kwintas na iyan ay hindi lamang kapangyarihan. Iyan ay susi kapag napunta iyan sa amin. Wala na makakapigil sa aming mga nilalang ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Agustina. Ngayon lang niya narinig na may mas malalim na dahilan ang kwintas. Hindi niyo makukuha to. Muling nagliyab ang kwintas at nagbigay ng lakas kay Agustina. Tumalon siya at hinataw ang itak sa unang aswang. Tumama ito sa leeg at agad na natumba ang halimaw. Nangingisay at unti-unting natunaw ang balat hanggang maging abo. Ngunit ang ikalawang aswang ay mabilis na tumalon, paatras at nawala sa dilim, kasabay ng naghahalakhak at umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Naiwan si Agustin at si Mampaking. Parehong hingal na hingala. Mampaking, kailangan ko malaman ang totoo tungkol sa kwintas na to. Hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ang narinig ko. Kinagabihan, lumabas muli si Luwalhati, ang engkantong nagbigay ng kwintas. Nakaupo si Agustin sa harap ng kanilang bahay nang biglang sumiklab ang malamig na hangin. Sa kanyang harapan, nagpakita si Luwalhati, ang babaeng nagbigay ng kwintas. Luwalhati, ano ang ibig sabihin ng sinabi ng aswang? Totoo bang may mas malalim na dahilan ng kwintas na ito? Agustina, panahon na upang malaman mo ang lahat. Ang kwintas na iyan ay hindi lamang armas. Isa iyan sa 3 susi na nagbabantay sa hangganan ng ating mundo at ng mga nilalang ng kadiliman. Kapag napunta yan sa kamay ng mga aswang at mangkukulam, mabubuksan ang lagusan patungo sa kanilang kaharian. At kapag nangyari yun, wala nang makakapigil sa kanilang paglusob. Ibig mo sabihin, ako ang tagapangalaga. Hindi lang ng baryo, kundi ng buong hangganan. Ganoon nga. Ngunit tandaan mo, hindi mo ito magagawang mag-isa. May mga taong kailangan mong pagkatiwalaan at may mga nilalang din na iyong kakampi. Paano ko malalaman kung sino ang kakampi at sino ang kalaban? Gumiti si Luwalhati ngunit bakas sa kanyang muka ang lungkot. Iyan ang pagsubok ng isang tagapangalaga. Kailangan matuto kang kumilatis at higit sa lahat, kailangang handa kang magsakripisyo. Maya-maya muling naglaho ang engkanto. Iniwan sa Agustin na nakatitig sa kumikislap na kwintas sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na linggo,
lalong lumakas ang mga pag-atake ng mga nilalang ng kadiliman. May mga magsasaka na biglang nawawala, mga hayop na nilalapa at mga batang nagkakasakit na hindi mapaliwanag ang dahilan. Lalong dumadami ang lumalapit kay Agustina upang humingi ng tulong. Ngunit kasabay nito, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam tuwing ginagamit ang kwintas. Parang unti-unting hinihigop ang kanyang kaluluwa. Agad siyang napatingin kay Salve at napaisip kung hanggang kailan siya mananatiling tao. Isang gabi, muling bumalik ang mangkukulam. Hindi na siya nagpakita bilang usok lamang. Ngayon humarap siya kay Agustina, dala ang apoy na kulay itim at mga mata na parang baga. Agustin, ibigay mo ang kwintas. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magiging susunod na alay ng kagubatan. Muli, nagsimula ang laban. Ang paligid ay nababalot ng apoy at usok. Lumiyabang kwintas sa dibdib ni Agustina at muling naramdaman niya ang kakaibang lakas. Ngunit kasabay nito, ramdam niya rin ang unti-unting pagkawala ng kanyang enerhiya. Sa gitna ng laban, sumigaw si Salve mula sa malayo. Agustin, huwag! Huwag kang susuko! Napatitig si Agustin sa kanyang pinsan at sa sandaling iyon muling lumakas ang kanyang loob. Hinataw niya ang itak at sa tulong ng kwintas, nataboy niya ang mangkukulam. Ngunit bago tuluyang maglaho, sumigaw ito ng sumpa. Hindi ka magtatagal, Agustin. Ang kapangyarihan na iyan ay kakainit ka rin hanggang sa ikaw ay maging isa sa amin. Naiwan si Agustin ni hingal na hingal habang mahigpit na hawak ang kwintas. Sa kanyang isip, iisa lang ang tanong, hanggang kailan siya mananatiling tao bago tuluyang lunukin ng kapalarang itinagda ng engkanto. Kasabay ng halakhak na gumuguhit sa buong kagubatan, nanghina naman si Mampaking at napaupo sa lupa, nanginginig. Totoo pala, hindi lang kapangyarihan ang dala ng kwintas. Delikado ka, iho. Mahigpit na hinawakan ni Agustin ang kumikislap na kwintas. Ramdam niya ang tibok nito. Sa isip niya, binalikan niya ang mga sinabi ni Luwalhati na may kapalit ang lahat, na darating ang araw na mawawala siya bilang tao. Kinabukasan, kumalat ang balita ng laban sa kagubatan. Marami ang humanga, ngunit higit na marami ang natakot. Si Salve ay hindi na mapakali. Gabi-gabi siyang umiiyak sa gilid ng kanilang panig. Agustina, huwag ka nang lumaban. Kung talagang iyan ang kapalit ng kwintas, mas mabuti pang isuko mo na. Ayoko mawala ka. Hinawakan ni Agustin ang kamay ng dalagang pinsan at ngumiti kahit halatang may pangamba. Salve, kung itatapon ko ito, mas maraming buhay ang mawawala. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya ko, babalik ako sa piling mo. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang unti-unti siyang hinihigop ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang gabi, muling nagpakita si Luwalhati. Sa gitna ng kanyang mata ay bakas ang lungkot. Agustina, oras na. Ang mga nilalang ng dilim ay nagtitipon-tipon. Ang mangkukulam at mga aswang ay pinagbuklod upang makuha ang kwintas. Ikaw lamang ang makakapigil sa kanila. Bakit ako lang? Bakit hindi mo sila tapusin? Hindi ko magagawa. Tanging tao na may pusong handang magsakripisyo ang magkakamit ng kapangyarihan nito. Ikaw iyon, Agustina. Ngunit tandaan mo, ito na ang huling laban mo bilang tao. Sa gabing iyon, nagtipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza. Nakapaligid ang lahat, may hawak na sulo, nanginginig sa kaba. Sa dulo ng palayan, nagpakita ang mangkukulam kasama ang mga aswang. Maraming pares ng pulang mata ang kumikislap sa dilima. Agustin, ibigay mo na ang kwintas at palalayain ka namin. Hindi niyo makukuha to. Hanggat ako ang nabubuhay, hindi niyo masasaktan ng mga tao rito. Nagumpisa ang sagupaan. Tumalo ng mga aswang at sinalubong sila ni Agustina. Sa bawat hataw ng itak ay may nagiging abo. Ang kwintas ay lalong nagliliyab at kahit sugatan siya, patuloy siyang lumalaban.
hanggang sa harapin niya mismo ang mangkukulam. Ngayong gabi, sumigaw naman ang matanda. Tatapusin kita! Naglabas ito ng napakalakas na itim na usok, ngunit sumiklab ang liwanag ng kwintas at nabasag ang lahat ng sumpa. Isang matinding apoy ang bumalot kay Agustina at tumatama sa mangkukulam. Napapasigaw ito hanggang sa matunaw at maglaho kasabay ng huling hampas ng hangin. Nang bumagsak sa lupa ang mangkukulam, nagsitakas ang mga natitirang aswang parang mga hayop na sunog ang buntot. Tahimik ang baryo. Tanging hingal ni Agustina ang maririnig. Lumapit si Salve. Nanginginig ang luha. "Agustin, panalo ka!" Ngunit nang tumingin si Agustin sa kanya, unti-unti nang kumikislap nang mas maliwanag ang kwintas. Ramdam niyang hinihigop siya nito. "Salve, paumanhin. Tapos na nga ang laban, pero hindi na ako makakabalik." Yumakap si Salve, umiyak ng todo. Huwag mo kong iwan." Iho, tinupad mo ang pangako mo. Ipinagtanggol mo ang lahat. Hindi ka mawawala sa alaala ng baryong ito. Sabi naman ni Mang Paking, nangingilid na din ang luha. Maya-maya, unti-unting nagliwanag ang buong katawan ni Agustina hanggang sa naging anino siya na parang hangin. Huling tinig na narinig nila mula sa kanya ay ganito. "Bantayan ninyo ang isa't isa. Ako ang magiging tagapagbantay ng kagubatan." At naglaho si Agustin kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Lumipas ang mga taon. Wala nang aswang umangkukulam na nagbalik sa baryo. Kapag may naglalakas loob na pumasok sa gubat, lagi nilang nararamdaman ang malamig na presensya. Tila pakiramdam nila na may nakatingin at nagbabantay. Sabi ng matatanda, iyon daw si Agustina, ang albularyong tumanggap ng kapangyarihan at sinakripisyo ang kanyang buhay bilang tao. Madalas magdala si Salve ng bulaklak sa gilid ng kagubatan. Tahimik siyang nagdarasal doon, nakatingin sa punong gumagalaw sa hangin. Sa bawat ihip ng malamig na simoy ng hangin, ramdam niya ang presensya ng pinsan na naging tagapagtanggol ng kanilang baryo. Ang tunay na kapangyarihan ay may kapalit na sakripisyo. Ngunit sa pusong handang magsilbi para sa iba, ang kanyang alaala at kabutihan ay mananatiling buhay kahit na siya mismo ay mawala. At dito po natatapos ang inyong kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na